Cute. Nang ahas kang magbenta sa akin ng depektong produkto na may posibilidad na ma-short circuit. Short circuit? Imposible naman iyon. Na-electric shock nga ako kagabi. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ako binabayaran ng 20,000 piso. Hindi pa tayo tapos. Sira ka na ba? 20,000 dolyar. Ate May, ipagbili nyo na lang ako ng pira-piraso. Hindi naman ako umaabot sa ganito kamahal. Problema mo na yan. Pagkatapos ng 3 araw, kung hindi ko makita ang perang yan, giba ko ang iyong sira-sirang tindahan. 20,000 piso. May gintong palamuti pa. May short circuit ba? Wow! Problema ito ng mga ina. Nasa harapan ng Diyos, ako si Royan, ang empress ng dakilang dinastiyang Wog. Ngayon, ang mga dayuhan ay sumalakay na. Nasakop na ang mga pintuang bayan. Nasa panganib na ang mga mamamayan sa lungsod. Wala na akong ibang magagawa, kaya't nagsusumamo ako sa Diyos. Napagkalooban kami ng pagkain at damit. Iligtas ninyo ang 200,000 sundalo at mamamayan mula sa kapahamakan. Kung ang Diyos ay sisigot, ako ay maglilingkod sa Kanya habang buhay. Kami ay maglilingkod sa Kanya habang buhay. Nagpakita na, Maharlika, tingnan ninyo, nagpakita na ang Diyos. Maharlika, ano ito? Kakaiba ang kulay ng bagay na ito. Malambot at bilog. Hindi ko pa kailanman nakita, parang may nakasulat sa itaas, Jelly. Maharlika, ano? Ang lasa. May kakaibang tamis at bango. Maharlika, huwag. Hindi natin alam ang pinagmulan nito, kahit na maaaring kaloob ito ng mga Diyos. Ngunit mahal na empress ng dakilang kaharian ng Wog, ang buhay ng daan-daang libong sundalo at mamamayan ay nasa inyong mga kamay. Hindi dapat magpabeya. Hindi po ako natatakot sa kamatayan. Nais kong subukan ito ng una para sa inyong kamahalan. General Wog. General Wog, anong nangyari sa inyo? General Wog. General Wog, ang init. Ang init ng katawan ko. Init. May matinding amoy alak ito. Gawa ito sa matapang na alak. Kontrolin lang ang dami. Kumuha lang ng kaunti. Kaya nitong mapainit ang katawan. Magaling. Pop Rocks. Kamahalan. Ang regalong ipinagkaloob ng mga Diyos noon ay may kakayahang magpainit ng katawan. Tiyak na may kakaibang kapangyarihan ang bagay na ito. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo na po akong subukan muna ito para sa inyo, tagapayo. Tagapayo. Kumusta na, tagapayo? Napakakamangha-mangha, kamahalan. Ang bagay na ito ay napakasigla at malamig, at patuloy na gagalaw sa bibig. Jelly Jump Candy. May ganoong kamanghamanghang bagay pala sa mundo. Kamahalan, kaloob ito ng mga Diyos. Panandali ang lunas lamang ito sa kagyat na pangangailangan. Kung wala tayong damit, baka hindi tayo magtatagal. Handog ng mga Diyos na pampatanggal ng lamig. Walang ibang maibabalik si Royan. Hindi ko na dapat hingin pa ang iba. Ngunit ang aking dawo ay tinamaan ng isang bihirang malakas na lamig na nangyayari isang beses sa isang siglo. Ang mga mamamayan sa loob ng lungsod ay walang sapat na damit. Kaya't hinihiling ko sa inyo na magpadala ng mga damit upang iligtas ang aking 200,000 mamamayan. Ano ito? Makapal na Amerikana. Hayop na mga kalakal. Sabi ko nga, hindi maganda ang takbo ng negosyo sa tindahan. Kaya pala, ang mga hindi may bentang gamit, lahat ay pinagsama-sama sa akin. Hindi ako papayag na matalo ng ganito. May isa pang batch pa sa bodega. Ibalik ninyo lahat at i-refund. Kamahalan, napakaganda, mga damit ko ito. Sinagot ng Diyos ang aming mga panalangin. Diyan ng Diyos. Wala akong ibang maibabayad. Royan, kung sakaling may pagkakataon pa sa hinaharap, magsisilbi po ako sa inyo habang buhay. Ito. Ang ganda. Anong klaseng damit ito? Bakit ngayon ko lang nakita? Ang lambot naman ng tela. Ang sarap sa pakiramdam. Ito. Ano ito? Ano kaya ito? Kamahalan. Ang damit po ninyong hawak ay mukhang para sa binti. Sa binti.
Kamahalan, matagal na kayong hindi nagpapalit ng inyong damit na pangreyna. Ang sukat ng damit na ito ay bagay na bagay sa inyo. Subukan ninyo. Tagapayo, pumili rin tayo ng damit. Ito na lang ang kukunin ko. Ito naman sa akin. Nako. Nasaan na yung mga lumang gamit na iniwan ko kanina rito? Saan napunta? Ito. Ano ang gamit nito? Para payasa. Alam ko. Kinakaharap ng bansa ang matinding lamig. Ang mga armas ng mga sundalo ay madaling mag-freeze at masira, kaya tiyak na kaloob ito ng mga Diyos para mapanatili at mapaayos namin ang aming mga armas at matalo ang mga kaaway. Maharlika, mayroon na tayong mga damit na parang halayan na panlaban sa lamig at ang pampadulas sa mga armas ay handa na. Kung makakahingi pa tayo ng pagkain sa mga Diyos, ang 20,000 mamamayan at sundalo ng ating dakilang kaharian ng Wu ay makakayanan ng pagsalakay ng mga dayuhan, at malalampasan ang kapahamakan ng pagkawasak ng bansa. Paulit-ulit na nagbibigay ang mga Diyos ng kanilang mga biyaya. Wala akong maibabalik na kapalit. Paano ko pahihingi sa kanya ng pagkain? Ngunit kung walang pagkain, hindi tayo makakaligtas sa taglamig na ito. Ito ay ang aking panloob na damit. Hawakan ninyo ito. Huwag hayaang mawala ang maruming bagay na ito. Nahulog sa mangkok, paglapastangan sa mga Diyos. Paano nawala? Pagkasakit, ikaw. Dahil magiging tatay ka na. Hindi na kita ko kontrahin. Tatay, tama. Buntis ako. Ang bata. Sa'yo yan. Nakipagrelasyon sa iba, at nabuntis. Tapos ako ang gagawa ng paraan. Akala mo ba ganoon ako kadaling lukuin? Hindi mo aaminin. Ano? Sige. Bigyan mo ako ng 500,000 piso para mabayaran ang utang ko sa sugal. Aalagaan ko ang anak ko, 50,000 piso. Ni isang sentimo ay hindi ko ibibigay sa iyo. Huling beses ko nang itatanong sa iyo, ibibigay mo ba o hindi? Umalis ka na, Yeti yan, hintayin mo ako. Pagsisisihan mo ito. One day, nasa cellphone ko, may napakahalagang dokumento, huwag mong hayaang mawala. Nako. Ang aking panloob na damit. Kamahalan. Ang aking panloob na damit ay nahulog sa mangkok. Tiyak na iisipin ng mga Diyos na ito ay isang maruming bagay. Isang paglapastangan at pang-iinsulto sa kanya. Kamahalan, ganito na ang nangyari. Wala na tayong magagawa kundi maghintay sa kalooban ng mga Diyos. Ito. Ano ito? Napakakaiba naman ang kaong ito. Kamahalan. Ang bagay na ito ay dumating sa pamamagitan ng isang mangkok na tanso. Marahil, ay isang mensahe na gustong iparating ng isang Diyos. Ang kahon na ito ay kumikinang. May tao pa sa loob. Ito ay isang mensahe mula sa Diyos. Anong hika ito? Kamahalan, bakit namumula ang iyong mukha? Hindi ninyo dapat ito makita. Bakit ipinakita sa akin ng mga Diyos ang ganitong bagay? O kaya'y may tinatago bang kahulugan ito para sa akin? Kuya Boon, isuka mo na ang cellphone mo. May mga napakahalagang dokumento sa loob. Kuya Juan, bakit ako ganoon kabobo? Ang sirang mangkok na ito ay kayang lumunok ng mga bagay, at kaya ring iluwa ang isang maliit na damit. Tiyak na konektado ito sa isang lugar. Kung ako ay tatawag sa telepono, alam ko naman kung nasaan ang cellphone ko. Buti na lang may spare phone ako. Anong tunog yun? Galing sa kahon ng Diyos. Video call. Ikaw ay Diyos. Diyos. Ang Empress ng dakilang dinastiyang Wu, si Wu Royan, nagbibigay galang sa Diyos. Dakilang dinastiyang Wu. Empress Arya. Tigilan mo na nga ang kalokohan, magandang binibini. Wala akong gana ngayon, makipaglaro sa iyo ng cosplay. Akin ang cellphone na ito, may mahalagang dokumento dyan. Maaari mo bang ibalik sa akin? Itatanong ko sa Diyos, ano nga ba ang cosplay? At ano naman ang cellphone? Ano ang cellphone? Binibiro mo ba ako? Parang, ang maliwanag na kaong ito ay tinatawag na cellphone. Ako. Nakamodernong damit ka. Hindi mo pa pala alam ang cellphone. Ako. Mali. Ang mga lumang gamit niya ay galing lahat sa aking mangkok na tanso. Iyon. Siya nga pala ang emperatrice ng dakilang dinastiyang Wu.
Paano mo mapapatunayan na ikaw ang emperatrice ng dakilang dinastiyang Wu? Patunayan. Ang Diyos. Pakiusap, maghintay lamang sandali. Magbihis na kayo para sa akin. Opo. 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 Ito ang aking selyong imperial. Gamit ang selyong ito, maaari mong iutos ang 10,000 hukbo ng Dawo Yuchao. Maharani. Kaya mo palang maglakbay sa pagitan ng mga panahon. Kaya mo pala akong maikonekta sa nakaraan at sa kasalukuyan. At natulungan mo pa akong makalapit sa Empress. Diyos ko, mayroon ka pa bang natitirang jelly na iyon? Hindi lang masarap, pampatanggal pa ng lamig. Tunay na himala. Ano? Pampatanggal ng lamig. Kinain ninyo lahat yung jelly, at papang candy. Hindi iyon pangkain. Panggamit iyon. Paano gamitin? Ako. Ito. Sasabihin ko na lang sa inyo yan balang araw. Bathala, ako. May isa pa akong pakiusap. Hindi ako bathala. Isa lang akong karaniwang mamamayan ng ika-21 siglo. Buksan ang mikropono, buksan ang speaker, buksan ang camera, pero kung may sasabihin kayo, sabihin nyo na lang. Basta kaya ko lang. Pero pwede bang, isauli mo muna ang cellphone ko? Diyos. Dakilang dinastiyang Wu, ngayon ay dumaranas ng isang taglamig na bihira sa loob ng 100 taon. At ang mga traidor sa korte ay namamayani. Muli na namang silalakay ng mga dayuhan. Nagsilikas ang mga mamamayan. Naubusan na ng pagkain ang lungsod sa loob ng ilang buwan. Kinukuha na ng mga mamamayan sa lungsod ang balat ng puno at niluluto ang mga ligaw na damo. At kinakain ang mga yelong nagyelo. Nangakong si Royan sa mga Diyos na magpadala ng pagkain. Iligtas mo ang 20,000 sundalo at mamamayan ng dakilang Wu. Ano? Pagkain para sa 20,000 katao. Buksan ang mikropono, speaker, at camera kung ang Diyos ay magbibigay ng pagkain. Ililigtas niya ang aking 20,000 sundalo at mamamayan. At kapag sumapit na ang kapayapaan sa buong mundo, si Royan ay magpapatayo ng templo para sa Diyos. At araw-araw ay magsisimba roon. Yun. Hindi ko naman sinasabing ayaw kong tumulong. May maliit akong tindahan. Taon-taon nalulugi, may napakalaking utang na ako. Pati sarili ko di ko na mapakain. Lalong-lalo na ang pagpapakain sa 20,000 tao. Totoo. Wala na bang paraan? Buksan ang mikropono, buksan ang speaker, buksan ang camera. Wala na akong magagawa. Buksan ang mikropono, buksan ang speaker, buksan ang camera. Kaya ba, gusto ng langit na puksain ang aking dugo? Ang pagkain para sa 200,000 tao. May naisip na ako. Anong paraan? Ako. Oy. Ano ang sinabi mo? Medyo putol-putol. Hindi ko maintindihan. Oy. Bathala. Naputol. Hindi naman siguro. Sa pinaka-kritikal na oras Ako. Oo nga. Pwede tayong magpalitan ng sulat. Kung siya nga ang emperatrice ng dakilang dinastiyang Wu, padadalhan niya lang ako ng ilang anti-gamgamit. Tapos dito sa modernong panahon, may pagbibili ko iyon ng sobrang mahal. Ang Diyos ay nawala na. Sira na kaya itong kahon? Kamahalan. Ano po ang sinabi ng Diyos? Umayag po ang Diyos. Ngunit, ang Diyos, humihingi siya sa akin ng ilang ginto at alahas. Ginto at alahas. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Bakit nga ba'y humihingi pa siya ng mga bagay na makamundo? Kamahalan. Sa palagay ko, ito ay pagsubok ng mga Diyos sa atin. Tingnan natin kung sa panahon ng pagbagsak ng bansa, maiiwanan ba natin ang mga bagay na ito na hindi naman mahalaga? Kung sakaling mapahamak ang bansa, ano pa ang silbi ng mga gintong ito? Buksan ang kaban ng bayan. Kunin ang mga ginto at hiyas. At ihandog ito ng buong puso. Pagsamba sa mga Diyos. Oo nga. Pagdating sa pera, kumahimik na. Anong klaseng Diyos sa bayan? Panloloko lang pala. Sige na. Patayin na ang ilaw at matulog na tayo.
Yumaman na ako, yumaman na ako. Talagang ang ikinasama mo ako sa Empress. Ang galing nga ng Empress. Ang laki ng ibinigay niya. Index. Mayroon pa itong init, hindi. Galing ito sa Empress. Kakakuha lang. Bahala na. Utang na loob. Susulatan ko muna ang Empress. Ipagbibili ko na lang ang mga antik na ito. Magpalat muna tayo ng pagkain. Saan ko naman kaya ibebenta ang mga anti-gang ito? Si Ate May. Siya ang sikat na social era sa syudad. Tiyak na may alam siya kung saan. Sabi ng Diyos, pagkatapos ng 3 araw, magpapadala siya ng damit para sa 20,000 tao, at pagkain. Napakaganda. Ate May, anong kailangan mo sa ganitong oras ng gabi? Ano iyon? Tungkol sa pera, pag-usapan na lang natin mamaya yon. May malaking negosyo ako ngayon. Marami kang kakilala at malawak ang koneksyon mo. Maaari mo ba akong magrekomenda ng ilang maasahang negosyante ng mga antigidad? Malaking negosyo. Gaano kalaki? May. Ganito kalaki. 100,000, 1,000,000. Ito ay 10 milyon. Yung huling ginento mo sa akin, yung mababang kalidad, na gamit, namamanhid pa rin ang mga pako. Tapos hihingi ka pa ng tulong sa akin para magrekomenda ng mga antique dealer. Baliw ka ba? Ate May, niloloko rin pala ako ng supplier. Kung kaya mo akong ipakilala sa isang antique dealer, bukod pa sa 20,000 yun, magbibigay pa ako sa iyo ng dagdag na 20,000 bilang bayad sa pagod mo. Sige. Kung magtatangka ka pang lokohin ako, patay ka sa akin. Lolo Song. Yeti yan. Ito ang matandang Song. Ang pinakamagaling sa larangan ng mga antigidades. Paggalang ko kay Lolo Song. Siya. Sayang naman. Isa lamang itong peking anti-gang armas. Peking armas. Maupo kayo. Ang dakilang dinastiyang buhay. Isang nawalang, sinaunang kaharian na mahigit 3,000 taon na ang nakalilipas. Ang mga anti-gang na iwan, ay napakahalaga, at hindi lalagpas sa 10. Ang mga buto ko na ay tumatanda na. Hindi ko alam kung habang nabubuhay pa ako, ay magkakaroon pa ako ng pagkakataong makapag-iingat ng isa. Lolo Song. Ang mga anti-gang gamit sa bansa ng WoW, mayroon ako. Mga kabataan, alam mo ba kung ano ang mangyayari kung paglalaroan mo ako? May alam ka ba sa kahihinatnan yan? Ginoo Song, kung hindi ka naniniwala, maaari ko itong ipakita sa iyo. Ito ay ang mangkok na Jade Dragon ng dakilang dinastiyang WoW. Ang 7 kulay na baso na may salamin. Ito, Ginoo Song. Totoo ba ito? Ang dami naman ito bigla, mga tunay na artifact ng dinastiyang Dawo, kaya na akong mamatay ng mapayapa. Nako, saan mo naman nakuha ang napakaraming sinaunang gamit ng dinastiyang Dawo? Sekreto, binata. Bibigyan kita ng 1 bilyon. Ay hindi, 1 bilyon kada isa. Ay deposito mo na lang sa account number na ito. Opo. Hindi ko inaasahan ito ah. Ang mangkok na yari sa Jade na nakasulat lamang sa mga aklat kasaysayan. Totoo nga pala, talagang umiiral pala. Lolo Song, paumanhin sa pagtatanong, ano po ang alam ninyo tungkol sa dakilang dinastiyang WoW? Gaano karami? Hindi rin naman ako gaanong marami ang alam. Ang alam ko lang, ang huling emperador ng malaking dinastiyang WoW ay isang emperadress, ngunit ang kanyang tiyuhin si Haring Yan, upang agawin ang kapangyarihan at ang trono, ay palihim na nakipagtulungan sa mga dayuhan, na naging dahilan ng pagkamatay ng 200,000 sundalo at mamamayan. Ang Imperatrix ay dinakip din ng mga dayuhan, at nilapastangan ng ilang araw bago namatay. Sayang naman. Teka lang. Mapagkakatiwalaan ba ito? Tingnan mo. Dito sa loob, naitala ang kasaysayan ng dinastiyang Dawo. Ito ay pinaghirapan kong makuha, para sa mga anti-gang ito. Ito na ang regalo ko sa iyo. Anong nangyari sa iyo? Simula nang umalis tayo sa bahay ni na Lolo Song, parang ang lalim ng iniisip mo. Ate May, kanina pa. Iniisip ko lang ang kalungkutan ng Empress. Matagal na iyon, mahigit 3,000 taon na ang nakalipas. Pero teka nga pala, ate, nakakuha ka ng ganito karaming pera para sa akin ngayong gabi. Naging magkaibigan pa tayo ni Mr. Song. Ano ang plano mo? Para suklian ako. Paano mo ba ako gustong suklian? Sirang-sira na ang gripo ng bathtub sa bahay namin, ate. Papira pa naman.
Ate May, bigla kong naalala, may gagawin pa pala ako. Pag may oras na ako, pupunta ulit ako. Tutulungan kita ulit sa pag-aayos. Hindi mo pa pala ako nababayaran. Ang Emperatrice ay nabihag din ng mga dayuhan, at nilapastangan ng ilang araw bago namatay. Sayang naman. Hindi pwede, dapat mapigilan ang pag-uumpisa ng trahedyang ito. Dapat agad-agad nating bilhin ang lahat ng kakailanganin. Pagkain at damit para sa 200,000 katao. Kamahalan, ano po yun? Anak ng Chancellor, si Hua Tiens, ay nanguudyok sa mga mahihirap sa lungsod, at nagsimula ng kaguluhan. Ano? Palabasin ninyo ang Emperatrice. Gusto naming makita ang Emperatrice. Palabasin ninyo ang Emperatrice. Gusto naming makita ang Emperatrice. Palabasin mo ang Emperatrice. Hua Tiens, ang lakas ng loob mo. Nang ahas kang mangudyok ng kaguluhan sa mga mahihirap, nais mo bang maghimagsik? Sa panahong ito ng krisis sa bansa, ang mga mamamayan ay nagugutom. Ginagawa ko lang ang hinihingi ng mga tao. Para sa lahat ng mga taong nasasadlak sa kahirapan sa buong mundo, kailangan ng isang paliwanag. At saka, ito rin ang kahulugan ng ating punong ministro. Kung gayon, hayaan mo ang punong ministro, mismo ang humarap sa akin. Ikaw, hindi pa karapat-dapat. Guro yan. Sino ba sa palasyo ang hindi nakakaalam? Ako na ang may hawak ng kapangyarihan sa palasyo. Ikaw ngayon. Wala nang ang kapangyarihan. Iginagalang kita. Tinawag kitang Empress. Hindi ko iginagalang ang inyo. Mas mababa ka pa sa isang aso. Sumusobra ka na. Sa sinasabi mo, ang Prime Minister ay nag-aangkin ng kapangyarihan. At nais na ibagsak ang emperador at maging hari. Huwag mong subukang lokohin ako. Ngayon, tatanungin ko para sa aking ama. Ngayon dumating ang matinding lamig. At pinalilibutan tayo ng mga kaaway. Ang mga mamamayan ay walang sapat na damit at pagkain. At ikaw, bilang ang babaeng emperador ng Wu, ano ang iyong gagawin? Huwag mo nang alalahanin iyan, Ministro. Handa na ako. Ang pagkain at damit ng 200,000 sundalo at mamamayan. Sa mga susunod na araw, ay ipamamahagi na sa mga sundalo at mamamayan sa loob ng lungsod. Nais ko pong itanong sa mahal na Emperatrice, ilang araw po ang ibig sabihin ng mga susunod na araw? 3 araw. 3 araw. Kung ganoon, pagkaraan ng 3 araw, kung hindi mo maibigay ang pagkain at damit para sa 20,000 katao, ano ang gagawin mo? Ano ang gusto ng kanselor na gawin ko? Simple lang ang ibig sabihin ng ama ko. Kung hindi mo maibigay, magbitiw ka na sa trono. Pakasalan mo ako. Ano sa palagay mo? Magagawa mo bang sabihin niyan sa harap ng mga tao? Kung kaya kong ipakita, kung gayon, gagawin ko ang anumang gusto mo. Kung gayon, pumapayag ako. Maganda ang damit. Oo, ikaw ang nagsabi niyan. Pagkatapos ng 3 araw, tingnan natin kung paano mo makukuha ang damit at pagkain para sa 20,000 katao. Umalis na tayo. Kamahalan, napakatulan mo naman. Ito'y patibungan ng Chancellor. Isang patibong na ininanda para sa inyo. Ngayon, ang Chancellor ay may malawak na suporta ng mga tao, at hawak niya ang lahat ng kapangyarihan sa korte. Wala na akong ibang pagpipilian. Kamahalan, paano kung ang mga Diyos ay hindi agad nagpadala ng pagkain at damit? Sisimulan mo nga bang isuko ang iyong trono sa kanselor, at ikasal sa kanyang walang kwentang anak? Ako ay naniniwala sa mga Diyos. Ginoo Ye, Sir. Ipaghanda mo ako ng pagkain para sa 200,000 katao, at 200,000 hanay ng damit pang taglamig. 200,000. Ginoo Ye, hindi ka ba nagbibiro? Napakalaki ng kailangan mong dami ng mga kagamitan. Kakailanganin ng kaunting panahon para may handa iyon. Mga 15 araw, 20 araw. Masyadong matagal iyon. Dapat makarating ito sa loob ng 3 araw. Ito, buong halaga ang babayaran ko. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong may hahatid dito sa loob ng 3 araw. Yang Zhao Jiao, paano ka nakapasok? Ito ang susi na binigay mo sa akin noon. Iningatan ko ito ng matagal na. Ako, ikaw. Ano ba ang gagawin mo? Ako. Gusto kita. Asawa ko. Kailangan kita.
Huwag mo akong suklam-suklam dito. Umalis ka na, Yetian. Ganito ka ba talaga titigas ang puso? Bigyan mo ako ng 10 milyon. Ang nangyari ngayon, kunwari na lang na hindi nangyari. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Sasabihin ko sa iyo, inaapi mo ako. Ako, ikaw. Tingnan mo, ano yon? Kamakailan lang, medyo yumaman ako. Ikaw, ang puso ko, napakabalisa. Naglagay lang ako ng kamera rito. Hindi ko akalain na magagamit ko pala ito. Yetian, tandaan mo ito. Pinaghirapan mo akong lubos. Pinaghirapan mo ako, kaya huwag mong asahan na magiging maayos ang lahat para sa iyo. Hello. Dumating na ang pagkain at damit, kamahalan. 3 araw na po. Oh, sulatan na lang po natin ulit ang Diyos. Antayin pa po natin. Kamahalan, ang anak ng Chancellor, si Huatians, kasama ang mga mamamayan, ay nakarating na. Emperatrice, 3 araw na ang nakalipas. Nasaan na ang mga pagkain at damit na sinabi mo noon? Nasaan? Isang stick ng insenso na lang ang natitira. Bago matapos ang takdang panahon na sinabi ko, bibigyan pa kita ng 1 oras para sa insenso. Tawagin ninyo sila. Kapag naubos na ang insenso, kung hindi mo pa rin maibigay ang pagkain at damit para sa 20,000 katao, ipahayag mo sa buong mundo, sa harapan ng lahat ng mamamayan ng lungsod, ang iyong pagbibitiw sa trono. At saka, pakasalan mo ako. Gilooye, ang mga kagamitan po na inyong hinihingi, ay naihatid na po sa bodega. Ito po ang resibo, pakilagdaan na lang po, walang problema. Salamat po, mauuna na po ako. Kung may kailangan po kayo, tawagan niyo lang ako. Sana ay hindi pa huli. Anak, anong nangyari sa'yo? Nanay. Gutom. Emperatrice, malapit nang mamatay sa gutom ang anak ko. Kailan darating ang mga pagkain? Nasaan na ang pagkain? Kailangan natin ng pagkain. Walang pagkain. Nang niloloko niya tayo, hindi ka karapat-dapat na maging emperatrice ng ating bansa. Magbitiw ka, magbitiw ka, magbitiw ka, magbitiw, magbitiw, magbitiw. Walang hiya. Umuwi ka na. Mahal na Ginoo, pinag-utos ng Liya na umuwi ka na. Guroyen, huwag ka nang lumaban. Basta't ngayon, ipag-utos mong iwanan ang trono sa akin, at pagkatapos ay sumama ka sa akin, kaya kahit papaano, maging isang prinsesa ka, kung hindi. Diyos, sa huli, iiwan mo ba ako? Mahal na hari, ang pagkain, at mga damit ay dumating na. Ang aking pagkain, ay dumating na, walang katibayan. Kung talagang mayroon kang pagkain, dapat mo akong patanjin sa mga tao sa buong mundo. Kung hindi, paano ko malalaman? Ito ba ay isang palabas na iyong pinaplano, dahil sa iyong pagnanasa sa kasiyahan at ayaw magbitiw? Totoo ba ito? Mayroon bang pagkain? Kung gayon, General Wu, narito po, pumunta ka at kunin ang pagkain at damit, para sa prinsipe na si Xiang Wu. Ang mga mata ng pagmamasid. Opo. Ang bigas ay bigas. At mayroon pa tayong alakan. Mayroon tayong pag-asa. Mayroon tayong pag-asa. At mayroon pa tayong alakan. Mayroon tayong pag-asa. Tama, ito ay bigas. Tama, ito ay bigas. Mayroon tayong kaligtasan. Mayroon tayong pagkain. Mayroon tayong kaligtasan. Ama, ang bilang ng pagkain at damit ay masyadong marami. Ito lang ang ilang bahagi na inilipat ko dito. Ang iba pa ay nasa granary. Sapat na para magbigay ng sustento sa 20,000 sundalo at mamamayan ng lungsod sa higit sa 1 taon. Mabuti, buksan na ang sileb at ibigay ang bigas. Ihatid ang damit sa mga mamamayan ng lungsod. Oo, bansang haring babae ng mga daan-daanang taon. Tumigil sa pagkakapuso, ngayon sa lungsod. Ang taggutom at lamig ay natapos na. Dapat ba akong magbitiw at magpakasal? Hindi ko akalain na itinago mo ito ng ganito kalalim. Ngayon aminin ko na, ngunit sa susunod, hindi ka na magiging mapalad. Tumigil. Ako, bakit ka na pamapalo? Paano? Gusto kang patayin ako, bakit hindi ka matayog? Isang anak ng Prime Minister ka, ngunit nagpapatakarang magbago ang mga mananakaw ng bayan. Pagsuway sa mas mataas, pagsasagawa ng salakay sa palasyo, dapat patayin. Kaya mo ba, masyadong makapangyarihan ng aking ama? Kailangan sumunod ang lahat ng opisyal. Kung sakaling patayin mo ako, hindi kita patatawarin. Ngayon ay kung saan ang puso ng mga tao, gusto kong makita. Kung papatayin kita, ano ang magagawa ng punong ministro? Tumigil ka. Tatay, tulungan mo ako, patay. Hindi. May patayan na, Zea. Anak. Guroyen. Tingnan ko kung sino ang manggahays. Hua Zhengxiu, gusto mo bang maging tagapagpatay sa kalsada? Hindi ko kayang gawin iyon.
Wu Royan. Ang paghatol sa pagpatay sa aking anak, tiyak na ipapabayad kita ng maraming beses. Ito ba ay nangangahulugan, na ang 2,000 tao ay nagpapasalamat sa akin? Basta't maayos ang relasyon sa Imperatrice. Ngayon, hindi na ako mag-aalala para sa natitirang bahagi ng aking buhay. Hindi ko pa na ipapadala sa kanya ang baget. Sige na nga. Ano ito? Bakit ito ay napakatigas at napakalaki? Ito ay dapat na armas na ipinadala ng mga Diyos. Armas. Iulat. Ang pag-atake ng ibang grupo ay nagaganap laban sa amin. Mas maaga pa. Sa araw na ito, susundin natin ang dugo ng ibang grupo upang subukan ang aming mga tungkod na pinagmamasdan ng mga Diyos. Sino ang magagalit sa akin? Mayroon tayong hari na general dito. Hindi kayo makakarating sa loob ng lungsod. Saan galing ang isang probinsyang babae na may daladalang walang kwentang bagay at nag-aakalang mapipigilan ako? Walang kwenta. Ngayon, ipapakita ng general na ito sa inyo kung gaano kalakas ang armas na ibinigay ng Diyos. Bilisin mo, bilisin mo. Talagang karapat-dapat ang sandatang ibinigay ng Diyos. Kayang-kayang putulin ang mga armas ng ibang lahi. Uuwi na tayo. Kailangan kong hikayatin ang aming pinuno na humingi pa sa Diyos. Pinuno, ang sandatang ibinigay ng Diyos ay sobrang lakas. Maaari bang humingi tayo ng higit pa? Kayo, paano kayo kumakain ng mga sandatang ipinagkaloob ng Diyos? General Wu, bumalik ka na pala. Halika, tikman mo ang baget. Sobrang sarap. Hindi ko pa kailanman natikman ang ganitong kasarap na pagkain. Pagkain. Matapos kang umalis, may mensahe mula sa Diyos. Ang bagay na ito ay tinatawag na baget. Ito ay tinapay na gawa sa harina na para kainin at hindi bilang armas. Strategist. Akin. Sa mga nakaraang araw, ako'y hindi makagalaw ng maayos. Hindi maaaring lapitan ng Diyos gamit ang katawan na marumi. Kung may sulat mula sa Diyos, sagutin mo ito para sa akin. Opo. Abala ako ngayon. Ate May, bakit ka nandito? Matapos mo akong gamitin, gusto kang maging hindi pagmamalaki. Hindi po, Manang May. Sige na po, inyong handa ko na ang pera. Tanging hinihintay ko ka na. Pupunta ako para ibigay. Hindi pa kailangan. Ngayon pumunta ako, para ibigay sa iyo ng isang bagay na maganda. Biyaya. Anong biyaya? 5 araw mula ngayon, magkakaroon ng isang antique auction sa Jiang Province. Sa panahong iyon, kailangan mo lamang dalhin ang mga anti-gong mula sa Wobuo at dumaan sa auction. Ipinapangako ko na ang perang kikitain mo ay tiyak na mas madami ng 10 beses kaysa sa ibinento mo kay Ginoong Song. Ganun lang yun. Eh ano naman? Noong una, tinanggihan mo ako. Akala ko'y napakaseryoso mo. Ngunit sa totoo lang, may masamang balak ka. Walang lakas ng loob. Hindi pwede itong mga nakaraang araw. Nandyan na ako. Nandyan. Nandyan na ano? Ano sa tingin mo? Paano ko nakalimutan ito? Itong Imperatrice ay babae rin. Kailangan niya ang bagay na iyon. Bakit ka nandyan na parang nag-uusap ng wala? Anong babaeng emperador? Wala naman. Pag-usapan na lang natin pagkatapos ng auction. May kailangan akong asikasuhin. Hoy, Boss D, mag-order ka ng 100,000 kahon ng sanitary napkin. Oo, 100,000 kahon. Dapat pinakamataas ang kalidad. Ano ito? Ginoo. Sinasabi ng Diyos sa liham. Ang bagay na ito ay ginagamit ng mga kababaihan kapag hindi sila komportable. Nakatutulong ito sa kaligtasan ng mga babae. At saka, maiiwasan din ito ang isang bagay na tinatawag na bakterya na makakapinsala. Mga Diyos. Talagang maingat sila. General Wu, ako'y narito upang ipamahagi ang mga bagay na ibinigay ng mga Diyos sa lahat ng kababaihan sa lungsod at turuan silang paano gamitin ito. Oo. Zer. Aking Zer. Anak ng ina. Ikaw ang may kasalanan kung hindi mo pinagnalasaan ang trono. Hindi sana pinilit ang aking Zeya na mang-insulto sa bagong Imperatrice. Bakit mamamatay ang aking Zeya? Sana'y hindi ka. Ay nako, hindi ko akalain na naalisan ng kapangyarihan si Wu Royan. Nakarating ka pang pumatay kay Zeya, Pangulo ng bansa.
Ano ito? Ito ay sanitary napkin. Gamit ito ng mga babae tuwing kanilang buwan ng dalaw. Ang Imperatrice ay nakakuha ng puso ng mga babae sa buong lungsod. Dahil dito, isa na namang damit. Lagi na namang pagkain. Ngayon, may lumitaw na pambabae. Ang mga bagay na ito, saan ba talaga ito nagmula, Pangulo? Kung ganito pa rin ang mangyayari, ang katayuan ng Imperatrice sa puso ng mga tao, ay magiging hindi matitinag. May isang plano ako, Panginoon, na kaya manggagawang sa isang araw, makalimutan ng mga tao ang kanyang pagmamahal. Sabi ka. Kapag naging tanghala ng plano, bibigyan kita ng pangako, ang trono ng Empress. Di ka masasigurado na matatagpuan ito, sabi. Mabuti. Itong bagay na ito, ay ipapasa ko sa iyo. Tiyakin mong maayos itong magagawa, huwag mag-alala, ministro, hindi ko kayo bibigwin. Sir, magpakabueno ka na lang. Sa pangalan ng Ama, tiyakin kong siguro yan. Ang magbabayad ng buhay mo. May nangyaring masama sa hari. Anong nangyari, hari? Mas mabuti pang personal mong tingnan. Babaeng emperador. Tatay, 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 maraming tatay, maraming galang. Maraming tatay, maraming galang. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Alam na nga, nagtatanong pa. Ano ang ibig sabihin ng mga salita ng punong ministro? Lahat ng tao sa lungsod, pagkatapos kumain ng pagkain mo, lahat ay nasunog sa isang araw. Ito ay hindi posible, Wu Royan. May mapagnanakong puso ka, para bang alay ng iyong kaharian. Nakunin mo ang ibang grupo, at inilagay ka ng basag sa kanilang pagkain. Magpapatay sa aking anak, upang lahat ng mamamayan, sa buong lungsod, ay nasira. May porsya ng kanin, ipag-ong, kami ang mga anak mo. Paano ka kayang gawin? Gumamit ng pagkain na may dugong, upang banta tayo. Sa tingin mo, ang buhay ng mga mamamayan natin, ba't ba ganun ba't walang halaga? Imperatrice, narito ang aming pagmamahal at respeto sa iyo, at nangangalaga ka pa ng pagkain na may dugong. Naghahanap ng paraan upang saktan ang buong bayan, at pinatay pa ang anak ng punong ministro. Talagang walang kaluluwa. Ano ka bang uri ng tao, na naglalakas loob na walang galang sa Imperatrice? Walang kinalaman ng pagkain sa ibang lahi. Hindi ito maaaring may lason. Maaari bang itanong sa Imperatrice? Ang mga nakalalasong butil na ito kung hindi, nakuha mula sa ibang lahi, saan mo ito nakuha? Ang aking mga butil, ay kaloob ng Diyos. Ang aking mga butil, ay kaloob ng Diyos. Diyos, Diyos. Sa mundo na ito, tama bang mayroong mga Diyos? Ang mga Diyos ay may puso para sa mga mamamayan. Ibigay sa amin ang pagkain at damit. Dahan-dahan, wala akong maito dito. Ang mga nangyari ngayong gabi, kailangan kong malaman kung sino ang nagsimula. Mga Diyos. Napakakatawa. Kung talagang may mga Diyos sa mundo, bakit hindi mo sila hayaan na lumitaw, upang pagalingin ang mga nahawa ang mamamayan? Kailangan kong kumonsulta sa Diyos. Ganun ba? Gusto kong makita. Ang sinasabi mong Diyos, gaano ba kalaki ang kakayahan? Nasa gitna ng gabi, ang Imperatrice ay nagpadala ng liham. Para sa kapangyarihan, pinausukan ng mga mamamayan ng isang lungsod. Sobrang malupit ng punong ministro na ito. Ngunit wala akong kaalaman sa medisina. Paano ko ililigtas ang buong lungsod? Meron na. Hoy, Zhang Tao. Ako si Yetian. Naalala ko na nagtatrabaho ka sa ospital sa Jiang Province. Tama ba? May isang bagay akong hihilingin sa iyo. Matagal na tayong di nagkita, kaibigan. Akala ko ba kaibigan pa rin tayo? Matapos ng maraming taon mula nang magtapos, wala man lang akong balita, saka lang ako naisip nang may kailangan ka. May isang bagay akong gustong itanong sa'yo, tungkol sa, kung ang isang tao ay namatay sa pagdurugo mula sa 7 butas. Ano kayang lason ang nakuha niya? Dapat itong isang napakalakas na lason. Ano bang klaseng lason? Kailangan pang personal na pumunta ng pasyente sa ospital, para malaman ng mabuti. Ang pasyente ko dito ay may espesyal na sitwasyon. Hindi siya makapunta. Tingnan mo kung anong mabisang gamot, o kaya ay ibang paraan na makapagpagaling. Kailangan munang matukoy kung anong lason ang nasa pasyente, upang makapagbigay ng tamang paggamot. Ngunit ano? Kamakailan lamang, may isang mataas na teknolohiyang kumpanya sa ibang bansa. May bagong na-develop na medical pod. Kailangan lang humiga dito. Huwag nang sabihin na nalasan. Kahit ang mga taong nasa bingit ng kamatayan ay agad nagagaling. Napakakamangha-mangha.
Tama lang. Ang ospital ay nag-invest ng malaking halaga para sa medical pod na ito, kung kailangan mo. Maaari kong gamitin ang aking posisyon para ipahiram sa iyo. Hindi ito maganda. Sabihin mo lang kung magkano. Isipin mo na lang na inuupahan ko ito. Huwag kang mag-alala. Hindi naman tayo nag-uusap tungkol sa presyo. Magamit mo na lang iyan. Hindi na ako magpapakita ng paninira. Pagpapasalamat ko sa iyo mamaya. Sana talaga may gamot. Totoo bang susulpot ang Diyos upang tulungan kami? Magagawa. Ang Diyos ay nagmamahal sa lahat. Susulpot siya para tulungan kayo. Buroyen. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo, at linlangin ang mga walang kamalay-malay na mamamayan. Walang anumang Diyos. Ang lahat ng ito ay inimbento mo para iwasan ang responsibilidad na iyong nilikha. Tama. Kung talagang may Diyos sa mundo, matagal na sanang dumating upang iligtas ang mga tao. Paano mangyayari yun? Nakatitig na lang sila habang naghihirap. Kapag may Diyos, isa man sa inyo ay hindi mamamatay. Kawalang hiyaan. Kahit na lahat ng tao sa lungsod ay mamatay, ang sinasabi mong Diyos ay hindi rin darating. Ikaw. Sino ang nagsabi? Hari. Ito ang ilaw na ibinigay ng Diyos. Ano man ang sakit, basta tingnan mo lang, mawawala na. Napakabuti. Tumingin ako. Sino pa ang manggahas na questionin ng Diyos? TSK. Ito ang naipadala. Mga bagay na walang kwenta at hindi mori, na nagtatangkang magsabing kayang magpagaling ng lahat. Ganitong uri ng basura na hindi kabayo o asno. Madaling makahanap ng ilang karpintero. Kung gusto mo, gawin mo hanggat gusto mo. Huwag mong gamitin ang iyong kamangmangan upang questionin ang mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos. Kung ikaw ay ganap na tiwala, magpapakita na nga ng tunay na anyo ang binhi, upang subukin kung ano nga ba ang dibdib na biyaya na sinasabi mo. Kung makakapagamot ba talaga ito sa mga mamamatay tao na bayan na ito, sino muna ang susuporta? Kayo naman, sino muna? Tingnan mo. Sa puso ng mga mamamayan na ito, hindi sila naniniwala sa mga Diyos. Lalo na hindi sila naniniwala na ang bagay na ito ay makagagamot ng lahat ng sakit. Ako na ang manguna. Matandang bagay. Huwag ka namang humiga at mamatay agad dito sa kalat na to. Nakatanda na ako. Hindi na marami ang taon ko. Mas mabuti pang gamitin ang natitirang buhay para subukan ito. Maaari na ring makapag-ipon ng biyaya. Halika. Ito. Ano ito? Bakit ang kama ay nagliliwanag? Nangangahulugan ba ito na talagang may mga Diyos sa mundo? Buddha Amulet. Ang Buddha Amulet ay lumilipad. Nagpakita ang Buddha. Himalang ito ay himala. Talaga bang may mga Diyos sa mundo? Paano ito posible? Ito ay ang aking Diyos. Ito ay ang aking Diyos. Jerry na siya. Paano mo nararamdaman ang iyong pakiramdam? Ako, napagaling na ang sakit ng aking binti, at hindi na ako nagkakalat sa balak ilong. Hindi na kailangan akong gamitin ang baston. Aling G, umuupo kami para salubungin ang Diyos. Panalangin sa mga Diyos. May pag-asa na tayo. Biyaya ng Diyos, malaking lakas. Hindi magtatagal. Maaalis na ang mga dayuhan. Mapapangalagaan ang buong mundo. Diyos. Diyos, Diyos. Magsitayo na kayo. Pangulo, ngayon, nagtataka ka pa ba kung may kapangyarihan ako? Ito ang iyong walang kapantay na plano, Buroyen. Hindi ako naniniwala na ang Diyos ay kayang protektahan ka habang buhay. Paghihiganti sa pagkamatay ng aking anak, isusukli ko ng 10,000 ulit. Kamahalan, hayaan na lang silang umalis. Ngayon sa buong hukuman, lahat ay nakasalalay sa ministro. Bago ako maging ganap na sigurado, hanggang walang ganap na katiyakan hindi pa siya dapat galawin. General. Ano? General, tama ang ginagawa sa bagay na ito. Walang pagkakamali, naiintindihan. Umuwi ka na. Oo. Ano ang nangyari? Mahal na hari, mahalaga ang bagay na ito. Pakiusap, bumalik na sa palasyo. Schiller, mayroon kaming mahalagang usapan ng general. Manatili ka. Gamitin ang lampara ng Diyos upang gamutin ang mga mamamayan sa lungsod na Nolason. Oo. Ito ay, talaga bang ganito ka kamangha-mangha? Sa wakas, may pag-asa na tayo. Hayaan mong subukan ko. Ano ang sinasabi mo? Darating ang mga dayuhan sa loob ng 5 araw.
Inilunsad na ang pangkalahatang pag-atake. Kanina lang, ang mga mamamayan ay nasa. Natatakot po akong magdulot ng kaguluhan. Kaya ko po ito iniulat sa inyo ng personal. Paano ito nangyari bigla? Hari, ang ibang lahi ay may malakihang hukbo. Mayroon silang 6,000 sundalo. At kahit lahat ng aming mga sundalo, at ang mga mamamayan, ay hindi magkakaroon ng higit sa 20,000. At marami sa kanila ay matanda, mahina o may sakit. Ayaw talaga naming labanan. Tunay na. Siguro lang kami ay makakatulong sa Diyos. 600,000 hukbo. Kailangan ng maraming sandata. Ang babae na emperatrice na ito ay mayaman. Dahil masaktan ng emperatrice, magiging lason para sa inyong mga sinaunang tribo. Magsimula tayo. Mula sa 3,000 taon mula ngayon, tungkol sa makabagong teknolohiyang armas. Saan ako makakahanap ng armas? Mukhang kailangan kong humingi ng tulong kay May Gia. Hey, Ate May. Ako si Yetian. May kilala ka bang mga nagbebenta ng armas? Nagbebenta ng armas. Dito ka na lang sa bahay ko mag-usap. Sige. Ate May. Ate May. Ate May. Ate May. Maganda ba? Ate May, akala ko wala ka sa bahay. Kung gusto mo, bibigyan kita ng marami. Hindi. Hindi na kailangan. Usapan na tayo tungkol sa seryosong bagay. Gusto mong bumili ng armas? Oo, kay May Gia. Para saan ito talaga? Huwag mo nang alamin. Sabihin mo sa akin, paano makikipag-ugnayan sa tagapagbenta ng armas? Ayon sa aking kaalaman, may isang negosyanteng armadong may apelyidong Wang, na mahilig mangolekta ng mga anti-gang bagay. Maaaring makakita siya sa auction ng mga anti-gang bagay sa ilang araw. Maaari kang pumunta doon para subukan ang iyong swerte. Narinig ko na kailangan yata ng imbitasyon. Ito nga. Handa na ako noon pa. Ang galing. Salamat, May Gia. May Gia, nasugatan ka. Walang anuman. Kaunting sugat lang. Anong nangyari? Sisiwasi ko, na nakilala ko ang isang masamang tao. Pagkatapos ng kasal, hindi lang ako inabuso niya, kundi nagkautang pa ako ng malaking halaga ng mataas na interes. Ngayon, ang mga nanghihiram ay dumating. Hindi nakakuha ng pera, at pinagbubugbog ako. Bago umalis, banta pa sa akin. Kung hindi ka pa magbabayad, putulin mo na lang ang kamay ko. Yetian. Baka tingin mo sa akin ay mababa. May Gia, yung utang mo. Ako na ang magbabayad. Bayaran mo. Oo. Marami pa akong mga anti-gang gamit mula sa WoW. Kapag natapos na ang auction, bibili ako ng armas. Ang natitirang pera ay sapat na para matulungan kang magbayad ng utang. Yetian. Mabuti ka. Salamat sa mga salitang iyan. Sister, ay very happy. Pero hindi ko pwedeng kunin ang iyong pera. Kaya't sino man ang pera, ay hindi galing sa malakas na hangin. Huwag mong gawin ganito. Pagkatapos ma-auction ng artifact, ilalagay ko na lang ang pera. Bigyan mo ako ng mataas na interest na pautang. Yetian. Sinasabihan mo ba kung hindi ka nasisiyahan sa akin, Sister May? Ayaw kong samantalahin ka. Antique auction. Sama-sama tayong dumalo. Ito ay mga anti-gang mula sa dakilang dinastiyang Wu. 3,000 taon na ang nakalipas. Paki-verify at tulungan akong ibenta ito. Antigo ng dakilang dinastiyang Wu. Napakarami. Ito ay totoo. Walang problema sa mga anti-gang ito. Agad kong ipapasa ito sa namamahala. Ipapadala na ito sa auction. 1. 2. Ito ba ay hindi ang socialite ng Gang Province? Cheng Yong. Yang Zhao Zhao. Yetian. Huwag mong isipin na dahil umalis ako sa'yo, hindi na ako makakapagpatuloy sa buhay. Mahal ko. Hindi lang niya ako tinulungan na mabayaran ang lahat ng mga pautang na may mataas na interes. 200,000 pondo para sa bulsa. Nakakahiya namang magyabang sa mga mayayaman. Talaga namang napakababa mo. Mas mabuti pa kaysa sa paghahanap mo ng isang pampalakas ng loob na mas marami ang nakakaangkop. Ako, si Ling Mei.
Hindi ka naman nagiging maayos na pampalakas ng loob. Pumunta kang kumuha ng kliyente. Kumita ka para sa iyong mataas na utang. At may oras ka pang maghanap ng mga batang lalaki. Hindi ka ba natatakot sa mga nagpapautang? Naputulin ang iyong kamay. Aking mga bagay ito, walang kailangan sa iyong pakikialam. Basta't bumalik ka sa aking tabi, tulad ng dati, bilang isang masunuryang aso, baka nga. Maaari akong tumulong sa iyo na bayaran niyang mataas na interes. Huwag mong hawakan si Ate May gamit ang iyong maruming kamay. Ano ka ba? Wala ka namang halaga. Isang basurang nagbebenta ng laruan. Nangangahas pang magsalita ng ganyan sa harap ko. Yeti yan. Alam mo ba kung sino si Chen Zong? Kapag naiinis mo siya, sa buong Jiang Province, wala ka nang mapaglagyan. Hindi ka pa ba magpapakumbaba at humingi ng tawad? Huwag nang lumuhod. Kailangan lang matutong tumawag. Baka naman kapag natuwa ako, maalagan ko pa ang negosyo mo. Pumunta sa tindahan mo, bumili ng ilang maliliit na laruan. Gagamitin sa ex mo. Mahal. Ayaw mo. Ano ngayon? Hindi ka marunong tumawag. Kaya hayaan mo si Limei na turuan ka. Dati, magaling siyang tumawag sa harap ko. Talagang mahusay siya. Ikaw. Kapag muling binanggit mo si Mei Jia ng masama, naniniwala ka bang aalisin ko ang dila ng iyong aso? Gagawin ko yan. Hinahanap mo ang iyong kapahamakan. Bakit? Nakikipag-asabalutan ka sa auction. Wala ka ng takot sa buhay. Nagsasabi ng biro si Ginoong Bai. Kausap ko lang ang batang ito. Teka lang, just kidding. Mr. Ye, ito ang antikong ibibidyo sa auction. Pakaisain mo na lang ng iyong pangalan sa dokumento ng kasunduan. Okay. Tiyan Ye, may antikong ipinagbidyo ka ba? Naghahangad siyang dumalo sa auction. Ano bang mga anti-gam bagay ang mayahandog niya? Sa palagay ko, mga laruan mula sa tindahan nila, ang dadalhin niya rito para ay auction. Tama ba ang sinasabi ko? Mahal. Tama ba ang sinasabi ko? Mahal na bata. Ikaw. Yeti yan. Huwag ka nang magpakita ng kahihiyan dito. Hindi ako natatakot sabihin sa iyo. Dumating ako kay Chen Zong para sa auction ng mga anti-gam bagay. Yung kayang kayamanan. Mas mahalaga kaysa sa lahat ng anti-gam bagay ngayong gabi. Lahat ay may halaga. Ayoko nang makipagtalo sa inyo. Mga mangmang na hanggal. Ate May, pumasok na tayo. Maganda ang kalidad ng mga item ngayon. Ang ganda, talagang maganda. Narito na si Boss Wang. Boss Wang. Yeti yan. Siya ang sinabi ko sa iyo, na negosyante ng armas. Wang Wancheng. Boss Wang, gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang negosyo. Yeti yan. Hindi ka man lang tumingin sa salamin, para malaman kung ano ang iyong katayuan. Karapat-dapat ka bang makipagnegosyo kay Boss Wang? Ikaw. Dapat ay sinabi mo ang pangalan ni Old Song kanina. Siguradong igagalang niya iyon. Walang pagmamadali. Hindi ba siya mahilig mangolekta ng mga anti-gang bagay? Makalipas ang ilang panahon, hahanapin niya ako. Magandang araw sa lahat ng mga bisita. Ngayon ay inihahayag ko, na opisyal nang nagsisimula ang auction ng mga anti-gang bagay. Narito ang ating unang anti-gang bagay, na ibebenta ngayon. Isang Jade Dragon na asul at puting florera mula sa Rukil. Simulang presyo, 3 milyon. 3 milyon 5, 4 na milyon, 600. 6 na milyon. Mayroon bang karagdagan? Nabenta. Tunay ng ikalawa kong item para sa pag-auction ngayon. Isang sanyeng mula sa dinastiyang Tang. Simulan ng presyo, 5,000. Nakuha. Ito ang ika-4 na item sa auction ngayon. Mula sa 3,000 taon na nakalipas. Dugo ng Wangyang ng Dagu. Wangyang ng Dagu. Ano? Talaga ay Wangyang ng Dagu. Anti-gang bagay ng Wangyang ng Dagu. Mababa sa 10 ang lumabas. Saan ito ay makikita sa okasyong ito ngayon? Nagsisimula ang presyo sa 100 milyon. 100 milyon at 20,000. 100 milyon at 40,000. 100 milyon at 80,000. 300 milyon. 300 milyon. May magpapatuloy pa bang magdagdag? 300 milyon. Unang pagkakataon. 300 milyon. Pangalawang beses. 300 milyon. Nakatakbo. Ang susunod na ibebenta ay mula pa rin sa dinastiyang Dawu. Tanso na may 3 paa. Ang mga anti-gang mula sa dinastiyang Dawu ay talagang mayroon pa. Huwag nang kunan. Lahat ng anti-gang mula sa dakilang dinastiyang Wu. Kukunin lahat ni Wang. Mga kaibigan, pakiusap lang. Ito. Si Boss Wang. Ngayon, ang mga anti-gang mula sa dakilang dinastiyang Wu. Pakisigurado na kailangang ibalik sa mga may-ari ng mga anti-gang ito. Mayroon akong 18 piraso. 18 piraso.
Sino kaya ang may ganitong kalaking kayamanan? Ganito karami ang mga sinaunang kagamitan ng dinastiyang Dawo. Sino ba talaga ang taong ito? Isang bagay na nagkakahalaga ng 300 milyon. 13 piraso ay 54 na bilyon. Kung makikilala ko, ang mga may-ari sa likod ng mga anti-gang ito, hindi na ako mag-aalala sa natitirang bahagi ng buhay ko. Ginoong Ye, ano sa tingin ninyo? Ano? Ang mga anti-gang mula sa dinastiyang Wu, kanya talaga. Ye Tian. Paano siya magkakaroon ng ganoon karaming mga anti-gang mula sa dakilang dinastiyang Wu? Ginoong Ye, interesado si Huang sa mga anti-gang mula sa dakilang dinastiyang Wu. Hindi ko alam kung sumasang-ayon ka o hindi. Kung hindi ka kontento sa presyo, maaari ko pang dagdagan. Dahil gustong-gusto ni Boss Huang. Iyan mga bagay. Ibebenta ko sa iyo sa 300 milyon para makabawi. Para na rin naging kaibigan. Sige. Aayusin ko na ang tao para sa iyo na mag-transfer ng pera. Ye Tian, 57 bilyon, 57 bilyon. Hindi ko pa ito nakita sa aking buhay. Ang dami ng pera. Tingnan mo ang hitsura mo. Para kang hindi pa nakakita ng mundo. Bunganga. Parang hindi pa nakakita ng mundo. Hindi ba't ito ay mga 12 anti-gang bagay? Lahat-lahat. Wala ni isa sa mga ito na kasing mahalaga ni Boss Chen. Bata. Ngayong gabi. Talagang nagulat ako sa iyo. Ngunit, ang anti-gang ito ko. Napakahalaga. Kundi makakapukaw ito ng buong mundo ng mga anti-gang bagay. Talagang interesado ako. Ano bang klaseng anti-gang bagay? Ang ganito ka, Boss Huang. Napakaaga ng kuha mo, ang mga sirasirang bagay ng gwapong ito, sa harap ng aking anti-gang bagay. Kahit basura ay hindi ito maituturing. Ito ay dakilang dinastiyang Wu, ang perlas ng Emperatress na Phoenix. Ano? Ito ay talagang ang perlas ng Phoenix. Narinig ko ang halaga ng perlas na ito, ay maihahambing sa pambansang selyo. Ang perlas na ito ay hindi ba nawala, kasama ng pagbagsak ng dinastiyang Wu, mahigit 3,000 taon na ang nakararaan. Hindi ba umihiral? Paano nakarating sa kanya? Ginoong Chen, Ginoo ng Maynila, magkano gusto mo? 100 milyon. Okay. Kumuha ako ng iyon, Ye Tian. Nakita mo ba? Kahit gaano pa karami, ng mga anti-gang, Daewoo Dynasty, ano naman ang halaga niyan? Sa harap ng perlas na ito ni Ginoong Chen, ang mga bagay mo ay isang tambak na basura. Ginoong Huang, sinasabi ko sa iyo na huwag magmadali sa pagbili, dahil ang pirasong ito ng imperial na jade ay peke. Dahil ang pirasong ito ng imperial na jade ay peke. Peke. Kababuyan yan. Ito ay aking pinuhulan ng lahat, mula sa isang kolektor sa ibang bansa, na binili ito. Na nasuri na ng mga eksperto. Tiyak na totoo ito. Paano mo mapapatunayan na ang piraso ng jade na ito ay peke? Dahil ang tunay ay nasa akin. Nasa iyong mga kamay. Ito, ang tunay na nasa loob ng 3,000 taon na ang nakakaraan. Ang Empress ng dinastiyang Dawo. Ang Imperial Jade ni Wu Royan. Kapal ng mukha mo. Ito ang tunay na orihinal. Ang sa iyo ay peking kopya lang. Sino ang may hawak ng bagay? Kailangan lang maghanap ng eksperto. At makakakuha tayo ng conclusion. Tagapangulo. Pakiusap si Ginoong Bai. Ginoong Bai. Kayo ay tanyag sa mundo ng anti-gang. Kasama si Ginoong Song na kilala rin. Malalim ang kaalaman mo sa dinastiyang Dou. Pasensya na, ngunit maaari mo bang suriin ito? Tingnan mo ang 2 piraso ng emperador na jade. Alin dito ang totoo? Ilagay ninyo ang jade sa mga plato ng magkahiwalay. Bata. Ang patakaran sa auction ay durugin ang mga produkto ng Agila. Hintayin mo ang peke mong jade na ito, na masira. Ginoong Bai, pakiusap. Ginoong Bai, kumusta? Ginoong Ye, ang jade na ito ay maliwanag at malinaw. Ang inukit na phoenix ay napakabuhay. Mukhang totoo ito. Ngunit masyadong bago ang kalidad. Hindi ito mukhang dumaan sa 3,000 taon ng paglipas ng kasaysayan. Ang jade pendant ni Ginoong Chen, bagaman malabo ang kalidad, at ang inukit na phoenix ay medyo magaspang. Pero ito ay lumang bagay. Maliwanag. Ang jade pendant ni Ginoong Chen ay may kasaysayan. Samantalang ang kanya ay bago. Tiyak na hindi. Ito ay mula sa 3,000 taon na ang nakalipas. Nakasulat sa kasaysayan, ang imperial na jade ay nakatagpo ng dugo ng phoenix. Marahil ay magagamit ang pamamaraang ito upang patunayan. Ano ang balak mong gawin? Walang reaksyon. Ang mga nakasulat sa kasaysayan, paano natin ito mapaniniwalaan? Ako na ang gagawa.
Ito. Siga. Siga ng Phoenix. Ito, talagang totoo ito. Hindi ko akalain sa aking buhay. Makikita ko ang diamante ng Phoenix. Sa mundong ito, talagang mayroong Phoenix, gaya. Hindi ito posible, tungkol sa tunay at peking emperador na Jade. Huwag na akong magdagdag pa. Ano ang gagawin ko, mahal? Tumahimik ka. Ngayon, ipinahayag ko, na ang imperial na Jade ni Ginoong Ye, ay tunay na nagmula 3,000 taon na ang nakalipas, mula sa dinastiyang Wu. Tungkol sa pirasong ito ng agila. Ayon sa mga patakaran ng auction, sirain. Ito ang imperial na Jade na binili ko sa aking lahat. Huwag magbuhos. Tumigil ka. Mahal, anong nangyari sa'yo? Magising ka na. Mei Jia, nakalabas ka na, di ba? Salamat sa'yo, Yetian. Ginoong Ye, mabibili mo ba sa akin ang batong ito? 100 bilyon ang halaga. Ang batong ito, ay may espesyal na kahulugan sa akin. Hindi ko maibibenta. Paano naman ang 200 bilyon? 200 bilyon. Yetian, 200 bilyon ito ah. Kung ibebenta mo ang kwintas na ito, magkakaroon tayo ng pera na hindi mauubos. Mabuhay tayo na parang mga Diyos. Umalis ka. Ginoong Ye, ang 200 bilyon ay hindi maliit na halaga. Napag-isipan mo na ba, Mr. Wang? Hindi naman ito tungkol sa pera. Alam ko na gustong-gusto mo ang mga antik mula sa dinastiyang Dawu. Pero marami rin naman akong ganoon sa bahay. Maaari ko namang ibigay lahat sa iyo. Pero bago yan, maaari ba tayong makipagnegosyo? Alam mo naman kung ano ang hanap buhay ko. May kaunting alam ako. Kailangan ko agad ng mga modernong armas na may high-tech na teknolohiya. Hindi ko alam kung ano ang meron kay Mr. Wang. Hindi ito ang tamang lugar para mag-usap. Pakiusap sa labas. Ikaw, sabi mo'y ganyan karami ang kailangan mong armas. 2 araw na. Bakit wala pa rin sagot ang Diyos? Kamahalan, may mensahe na po ang Diyos. Pumayag na po ang Diyos. Inihanda na ako ng mga Diyos. Ihahatid na niya agad ang mga armas. Napakaganda. May mga Diyos tayo. Hindi na dapat natin katakutan ang mga dayuhan. Mga Diyos. Kung sakaling ang digmaang ito sa Dawo, kaya kung malampasan ang pagsubok na ito, kung si Royan ay handang isuko ang lahat, pupunta ako sa iyong mundo at maglilingkod sa iyo habang buhay. Kailangan kong patayin siya. Kailangan kong patayin siya. Ano ang dahilan ng matinding galit ng Chancellor? Ang mga dayuhan. Ang lakas ng iyong loob. Umabot ka pa nga sa kabisera. Pumasok kayo sa aking tanggapan ng ministro ng gabi. Mga tao, teka, ministro. Ako po ay kinatawan ng Khan. At narito upang makipag-usap sa inyo tungkol sa isang pakikipagtulungan. Pakikipagtulungan. Tama. Pakikipagtulungan. Isang pakikipagtulungan na pwedeng makaalis sa emperador. At magpapadala sa iyo bilang emperador. Nakakatawa. Ako ang dakilang ministro ng digmaan. Paano ako makikipagtulungan sa inyo, mga dayuhan? Kahit na ikaw ay ministro, may impluwensya sa buong hukuman. Ngunit, ako'y alipin pa rin. Kaya mo bang tiisin na lagi kang yayapakan ng Emperatress sa iyong mga paa? Basta't makipagtulungan ka, ang Dawo ay magiging iyo. Kung hindi, pagdating ng araw na mapasakamay na ng aming angkan ang lungsod, lilikoman ko ang lahat ng mamamayan sa loob ng kuta, kabilang na ang inyong tanggapan ng punong ministro. Punong ministro, 600,000 sundalo ang nasa hukbo ng mga dayuhan. Maaga o huli mahuhulog din ang lungsod. Mas mabuti pang maghanda na tayo ng maaga. Makikipagtulungan tayo sa kanila. Sa ganitong paraan, hindi lang natin mapapaalis ang Emperatress at mapapaghigantihan ang binata, kundi magiging pinuno pa tayo ng isang bansa. Ano ang nais mong maging pakikipagtulungan natin? Pagkatapos ng 3 araw, susugod ang ating angkan. Nang panahong iyon, buksan mo lang ang mga pintuang bayan ng Wangdong. Susuportahan ka ng Khan bilang ang hari ng Dawo. Wu Royan, ikaw ang may kagagawa nito. Tingnan natin kung iligtas ka pa ng iyong Diyos. Iligtas ka pa kaya niya? Oo. Pagkatapos ng 3 araw, magpapadala ang grupo ni Ben Siang ng mga tao para buksan ang mga pintuang bayan. At papasukin ninyo ang mga dayuhan sa lungsod. Patayin ninyo ang babaeng si Wu Royan. Ito ang natitirang pera pagkatapos kong mabili ang mga armas. Dapat sapat na ito para mabayaran ang utang. Ang utang mo sa mga loan shark. Yetian. Sulit ba ang ginagawa mo? Sa tingin ko, sulit. Yetian, ikaw ay isang taong karapat-dapat pagkatiwalaan. Ate May, huwag mo na akong tanggihan ngayon. Pwede ba?
Ngayong gabi, ako ay sa iyo. Pasensya na, Meijiya, may mahal na akong iba. Siya. Maganda ba siya? Hindi pa tayo nagkikita. Sulatan lang ang paraan ng komunikasyon natin. Medyo romantiko ka rin pala. Kung may pagkakataon, dalhin mo siya ha. Para makita ko. Sige. Boss Wang, dumating na ba ang mga armas? Sige, pupunta na ako kagad. Kamahalin, masama po ang balita. May nagbukas ng mga pintuang bayan ng palasyo. Pinapapasok nila ang mga dayuhan. Ano? Paparating na sa palasyo ang mga kaaway. General Wu, hindi na niya kayapang pigilan. Kamahalin, hali kayo't sumama sa akin. Hindi. Tungulin ng emperador ang pintuan ng lungsod. Ang hari ay mamamatay para sa kanyang kaharian. Ako, bilang pinuno ng isang bansa, hindi natin dapat pabayaan ang mga mamamayan at hayaang mamatay sila. Makikipaglaban ako kasama ang mga sundalo at mamamayan sa loob ng lungsod. Laban sa mga dayuhan na sumalakay. Kamahalan. Diyos, pakisuyo, iligtas ninyo ang mga mamamayan sa lungsod. Iligtas ninyo ang Empress. Nasa akin na ang lahat ng kailangan ninyo. Pagod na po kayo, Mr. Wang. Huwag ninyong kalimutan ang mga antik mula sa Great Wu Dynasty. Walang problema. Body armor. Body armor. Ang bagay na ito, pag binaril, huwag sana mabasag sa dalawa ang nilalang na ito. Damhin ninyo ang kapangyarihan ng mga modernong armas. Dumating na ang mga nilalang. Takbo, takbo. Mag-ingat mo kayo, mahal na hari. Mahal na hari, ang armas ng mga Diyos, hindi pa ba dumarating? Hindi ko inaasahan, ang makapangyarihang Empress, ay napunta sa aking mga kamay. Mga kapatid, gusto ba ninyong matikman ang lasa ng Empress na ito? Gusto. Mabuti. Pagkatapos kong maglaro, ibibigay ko na sa inyo. Sige. Ano pong gagawin ninyo? Kamahalan. Ako ang pinuno ng bansang ito. Sa halip na mahulog sa mga kamay ng mga dayuhan, mas mabuti pang wakasan ko na ang buhay ko. Kamahalan. Ano ito? Anong klaseng bagay yan? Kamahalan, ang sandata ng mga Diyos ay dumating na. Ito, anong klaseng sandata yan? Kaya nitong patayin agad ang mga mandirigma ng aking lahi. Sinabi ng mga Diyos, ito ang tinatawag na life restart device. Ang sakit. Ang lakas naman ng armas na ito. Napakagaling. Kamahalan, marami pong ipinadala ang mga armas ng Diyos. Sapat na ang dami. Tuluyan ang naipaslang ang 600,000 hukbong dayuhan. Mabuti. Ipaalam sa lahat ng kawal, dalhin ang mga sandata ng Diyos, kontra-atake. Iunat sa kan, ang nangungunang puwersa ay nakapasok na sa kabisera, mabuti. Pagpasok ng malaking hukbo sa lungsod, 3 araw na walang tigil ang pagpatay. Mga mandirigma, magpakasasa kayo sa pagpatay. Pumatay, pumatay, pumatay. Ito. Ang Imperatrix. Akala ko kung sino pa, ang Empress pala. Ano iyon? Susuko ka na ba sa akin? Ako'y narito ngayon, gamitin ang iyong dugo, bilang handog sa mga namatay sa aking lungsod. Gamit lamang ang mga walang kwentang sundalong ito, mayroon pa kayong ilang maitim na pamalo, at umaasang makakaharap ang 600,000 hukbo ko. Sa harap ng sandata ng mga Diyos, ang 600,000 hukbo mo, madali kong masisira. Mayabang. Ako, ngayong araw din ay pupugutan na kita ng ulo, nakasabit sa pader ng puta, Terra, mga kaso ng pana, sumugod kayo.
Paano nangyari yon? Mga mangangaso ng pana, sumugod kayo. Ako na. Ito. Anong klaseng armas ito? Ang galing. Bilisan natin ang pag-upgrade. Kamahalan. Umatras na ang mga dayuhan. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Diyos, para sa 20,000 mamamayan ng lungsod, nagpapasalamat ako sa iyo. Salamat sa iyo. Lumuhad ka, kamahalan. Siya ang nagbukas ng mga pintuang bayan, at pinapasok ang mga dayuhan. Hindi niya sasabihin kung sino ang nasa likod nito. Walang silbi na kung iingatan pa. Patayin na natin. Si Hua Zhengxiong iyon. Loloye, dumating na ang iyong mga paninda. Ilagay mo na lang sa mesa. Sige. Alis na ako. Sa wakas, natapos ko na rin ayusin. Tapos na. Yung mga panibagong order ko, baka napadala ko na sa Empress. Yung mga yon, ayaw kong malaman ng Empress. Kamahalan, may ipinadala na naman sa atin ang mga Diyos. Zai Bianzi. Kandila. Ang bango. Ang latigo. Napakakaiba. Ipinadala ng mga Diyos ang mga bagay na ito. Ano ang ibig sabihin nito? Alam ko. Tiyak na may tinutukoy ang mga Diyos sa atin, sa pamamagitan ng dalawang bagay na ito, upang makuha ang katibayan ng kasalanan ng Chancellor. Katotohanan. Tama. Ang strategist ng Chancellor, tiyak na alam na natin ang lahat tungkol sa kanya. Basta mahuli lang natin siya, at gamitin ang banal na bagay para siya'y tanungin. Tiyak na maihahayag ang mga katibayan ng kasalanan ng Hinistro, dahil ito ay kalooban ng Diyos. Kung gayon ang bagay na ito, ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Emperatrice, ano ang gagawin mo? Gusto kong ipahayag mo sa harap ng buong hukuman, sa mga opisyal ng sibil at militar, na ang punong ministro ay nakikipagsabuatan sa mga dayuhan. Panaginip. Mabuti sa akin ang punong ministro. Hindi ko siya maaaring pagtaksilan. Mabuti sa iyo. Pero paano ko nalaman na itinuring ka ng Chancellor na parang aso? Sinasapak at sinisigawan ka niya kung gusto niya. Mga lasingang salita ko lang iyon. Sinasabi ko sa inyo, pakawalan niyo na ako agad. Kung hindi, hindi kayo mapapatawad ng Chancellor. Kamahalan. Mukhang hindi siya magsasalita kahit pahirapan mo siya. Hindi siya magsasabi ng kahit ano. Sige na. Sa harap ng mga instrumento ng mga Diyos, hindi ako maniniwala na hindi ko mabubuksan ang bibig mo. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Ginoo, tulungan niyo po ako. Ginoo, ngayon, kahit sumigaw ka ng masakit ang lalamunan mo, walang tutulong sa iyo. Damhin mo ng mabuti ang parusa ng mga Diyos. Anong klaseng instrumento ng pagpapahirap yan? Hindi lang naman masakit, sa halip. Ang sarap. Sarap. Imposible ito. Masarap, di ba? O sige, ngayon, pasasayahin kita ng gusto. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Suntukin mo ako. Suntukin mo ako. Suntukin mo ako. Ito ba'y hindi naman pala instrumento ng pagpapahirap? Bakit huminto? Suntukin mo ako. Huwag mong tigilan. Ituloy mo. Ituloy mo. Kamahalan, pakiusap ko po sa inyo. Suntukin niyo pa po ako ulit. Basta suntukin niyo lang ako. Lahat ay papayag ako sa inyo. Kung ako ang magsasabi sa inyo kung sino ang kanang kamay, payag ako. Lahat ay papayag ako. Basta't magpatuloy lang kayo. Sa harapan ng lahat ng opisyal ng korte, sisisihin ko siya sa pagnanasang agawin ang kapangyarihan. Naglason at nagtangkang pumatay ng mga mamamayan. At nakipagsabuatan pa sa mga dayuhan. Binuksan ang mga pintuang bayan. Mabuti. Pagkatapos mong tukuyin ang punong ministro, tutuperin ko ang iyong kahilingan. Tunay ng biyaya ng Diyos ang kagamitang ito. Nakamit ang tagumpay ng walang pagdanak ng dugo, kaya mapaamo ang sinumang sospek, at susunod ng mabuti. Dalhan ninyo ako ng panulat at tinta. Magsusulat ako ng tugon. Salamat sa Diyos sa ipinagkaloob na instrumento ng pagpaparusa. Opo.
Instrumento ng pagpaparusa. Anong klaseng instrumento ng pagpaparusa iyon? Ang Emperatrice kaya? Ginamit ang malamig na kandila at latigo bilang mga instrumento ng parusa. Hay! Laking maling akala naman ito. O kaya, magsusulat pa ako ng liham para magpaliwanag. Kapag nalaman ng Emperatrice balang araw, ang kandila at latigo ay may gamit. Huwag ninyong ako maliitin sa inyong isipan. Hindi ito mga instrumento ng pagpapahirap. Ano pong nangyari sa inyo, kamahalan? Simula nang mabasa ko ang sulat na ipinadala ng mga Diyos, namumula na ang mukha ko, parang tutulo na ang pawis. Marahil ay may sinabi ang mga Diyos sa liham. Sa inyong kamahalan, mga nahihiyang salita. Iyon namang strategist. Hindi ba't medyo naiinitan ka? Oo nga po. Ang init. Kayong dalawa, kunin ninyo ang latigo at kandila. At dalhin ninyo sa akin. Kamahalan, kailangan ko pa po ang mga kagamitan ng mga Diyos upang mapag-usapan ang mga bilanggo ng ibang lahi at makuha ang impormasyon. Hindi ito instrumento ng pagpapahirap. Ano iyon? Ito. Laruan ito. Laruan. Paano ito magiging laruan? Array, tama na. Huwag ka nang magtanong. Ibalik mo na sa akin agad. At saka ikaw, ang kandila ay akin na rin. Ang dalawang bagay na ito, ay aking iingatan muna. Pumunta kayo at ipaalam sa mga opisyal, lahat ay pumunta sa korte. Ako, ay nais na ipahayag sa harap ng lahat ng opisyal ng sibil at militar, ang hatol sa punong ministro. Opo. Talaga bang hindi sinasadya? O sinadya mong iparating sa akin iyon? Kamahalan, bakit namumula ang mukha mo? Hindi ninyo dapat tingnan, kung gusto ng mga Diyos. Kung siyan ay pumapayag. Umihip ba ang malamig na hangin? Hindi ko pa rin naman lubusang napag-aralan ang kasaysayan ng dinastiyang Dao. May oras na ako ngayon, tingnan natin. Ano kaya ito? Bakit kaya biglang nagpatawag ng isang pulong ang Empress? Ilang buwan na siyang hindi nagpupunta sa korte. Ngayon ay tinawag niya ang lahat ng opisyal. May malaking bagay sigurong mangyayari. Punong ministro, kanselor. Biglang sumulpot ang Emperatrice sa isang pagtitipon. Alam niyo ba kung bakit? Siyempre, dahil sa akin, ang kanselor. Ano? Tingnan natin. Siya, siguro yan. Anong klaseng palabas kaya ang gagawin niya ngayon? Dumating na ang Empress. Mabuhay ang aming emperador. Mabuhay. Mabuhay. Tumayo ka na. Ito kaya ang sandata na tumalo sa mga dayuhan kamakailan. Narinig ko na ang sandatang ito ay kaloob ng mga Diyos. Kayang pumatay ng hindi namamalayan. Isang sandata na nakamamatay. Bakit dala ng Emperatrice ang sandatang ito sa korte? Talaga bang ang punong ministro ang target niya? Hua Zhengxiong, alam mo ba ang iyong kasalanan? Alam ko po. Anong kasalanan ko? Ginasto mo ang trono, at hindi pinansin ang buhay ng mga mamamayan sa loob ng kuta, at naglagay ka ng lason sa bigas na kaloob ng mga Diyos. At higit pa rito, nakipagsabuatan ka sa mga dayuhan, at binayaran mo ang mga commander ng kuta, para buksan ang mga pintuan, at ilagay ang dawo sa matinding panganib. Ang kasalanang ito, aamin ka ba? O hindi ka aamin? Wala pong ganoon. Niloko mo ako. 13 taon na kitang sinundan. Ilang maruruming gawain at mahirap na trabaho na ang nagawa ko para sa iyo. Tapos ikaw, kapag hindi ka nasisiyahan, binubugbog at sinisigawan mo lang ako. Anong pakialam mo kung iniwan kita? Ikaw. Bibigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon. May iba pa bang gustong isugal ang sarili nilang buhay, para maging panagot kay Xiangwu? Sige. Kung gayon, iingatan muna namin ang inyong mga ulo. Makinig kayong mabuti. Sige, magsalita ka na, sa harap ng lahat ng opisyal. Sabihin mo ang lahat ng alam mo, ay parinig mo sa kanila, siya ang Empress. Ang traidor na ito, hindi lang niya nilason ang mga mamamayan, at palihim na nakipagsabuatan sa mga dayuhan, kundi nagtayo pa siya ng isang partido para sa pansariling kapakanan, at nakakuha ng maraming opisyal, sibilyan man o militar, at sa kanyang mansyon, lihim niyang sinanay ang isang grupo ng mga mamamatay. Pagdating ng tamang panahon, mag-aalsa siya. Pag-agaw ng kapangyarihan.
Dalhin siya pababa. Hua Zhengxiong, ano pa ang sasabihin mo? Tama. Ang totoo ay balak kong ang agawin ang kapangyarihan, dahil ako lang ang makapagdadala sa kaharian ng Wu tungo sa kasaganaan. Aminin mo na. E ano naman kung aminin ko? Huwag mong isipin na kaya mo akong talunin ngayon. Kung ganoon, may itinatago pa pala ang ministro. Tama ka. May 3,000 mga tauhang handang mamatay para sa akin sa palasyo. Lihim na nilang pinalibutan ang palasyo. Sa isang utos ko lang. Mahuhulog na ang iyong ulo. Wu Royan, ngayong araw na ito, ikaw ay akin. Ipapanagot sa pagkamatay ng aking anak, pumasok kayo. Nasaan na sila? Pumasok kayong lahat. Ang reyna ng mga Tseke, at ang 3,000 rebelde sa tanggapan ng ministro, ay tuluyan ng nalipol. Imposible. Ang ganitong armas, pinatay niya ang 3,000 sundalo ko nang walang ingay. Pero may malakas na tulog nang magpaputok siya ng baril. Paano kaya nangyari iyon? Walang anumang ingay, pinatay niya ang 3,000 sundalo ko. Tama. Sa mga sandatang itinadala ng mga Diyos, may kasama palang isang bagay na tinatawag na silencer. Pagbabaril. Hanggat maaari ay panatilihing mahina ang tunog. Huwag. Huwag. Ayoko pang sumuko. Hilahin. Papatayin ko ang buong angkan ninyo. Wu Royan. Huwag mong isipin na dahil ginapi mo ako, ay matitiyak mo na ang iyong paghahari. Ang tunay na makaagaw ng kapangyarihan, ay nanunood sa likod ng mga pangyayari. Naghihintay kita sa daan patungo sa impyerno. Ang tunay na makaagaw ng kapangyarihan, ay hindi ang kanselor. Siya ang tinuin ng Empress, ng haring yan. Ama, ito, ang mga nangyari sa korte kanina. Mukhang, ang pamangkin kong ito na prinsipe, ay hindi kasing simple ng inaakala ko. Ang mag-ama na sina Hua Zhengxiong, ay napakawalang silbi naman. Sinira nila ang iyong pinagplanuhan sa loob ng maraming taon. Hindi naman sa wala silang silbi, kundi may nangyaring di inaasahan. Mga pagbabago, ang ibig sabihin ng ama ay, ang Diyos na nasa likod ng Imperatress. Matagal na niyang kiningkim ang kanyang galit, lalo niyang gamitin si Hua Zhengxiong para maalis ang Imperatress, at saka siya maghahari ng Lihai Timog. Sayang naman, ngunit nagkamali siya, hindi ko rin inasahan, na may Diyos na tumutulong kay Wu Royan. Ama, sa mundong ito, mayroon nga bang Diyos, na kayang magbigay agad, ng pagkain at damit para sa 200,000 tao, at mga medical pod na nakakapagpagaling ng lahat ng sakit, at saka, ang sandata na kayang pumatay kahit malayo, na galing sa mga Diyos. Ang mga gawa ng mga Diyos, ay hindi mapapabulaanan. Tapos ano ang gagawin natin? Kaya ba, magtitiis pa rin tayo? Bakit pa kailangan pang magtiis? Ang Empress ay makakakuha ng tulong mula sa mga Diyos. Ako rin ay kaya. Ang ibig sabihin ba ni Ama ay, salamat kay Hua Zhengxiong dahil sa kanyang pagsubok, nalaman ko. Ang paraan para makipag-ugnayan sa mga Diyos, ay, ang mangkok na tanso na hawak ni Wu Royan. Basta makuha lang natin ang mangkok na tanso, ang Diyos, ay magiging sa atin na. Tama. Ama. Anak. Alam ko na ang gagawin ko. Ang lalaking ito ay mahusay ngang magtago. Kamahalan, ano kaya ang ibig sabihin ng sinabi ng punong ministro bago siya pumanaw? May iba pa kaya, na nasa likod ng pag-agaw sa trono? Ako. Nasaan na ang mangkok ko? Hindi ko ginaigo ang inaasahan ng aking ama. Matagumpay na nakuha ang mangkok na tanso. Mabuti. Napakaganda. Kung matutulungan tayo ng mga Diyos, kapag naging emperador na ako, ikaw ang magiging prinsipe ng dinastiyang Dawo. Salamat po, Ama. Kunin ang panulat at tinta, at saka, gintong alahas, ihaharap ko sa Diyos Ama, bilang kapalit kay Wu Royan. Anong nangyari?
hari ng yan. Dahil gusto mo talaga, palitan siguro yan at maging emperador. Kung gayon, pagbibigyan kita. Mabuti. Napakaganda. Salamat sa iyo, anak. Kaya, buong puso kong inalay sa Diyos. Sinagot ng Diyos ang aking panalangin. Tama, iniutos ng Diyos sa akin, Ama ninyo, na tipunin ang lahat ng mamamayan sa syudad, ang mga opisyal ng sibil at militar. Sa araw na iyon, sa harap ng lahat, ipagkaloob ang kalooban ng Diyos, paalang Visas Nguoroyan, at itanggal ako bilang emperador. Naririto po ang inyong anak, nauna na po akong nagbibigay galang sa pagiging emperador ninyo. Iulat. Ihayag ang babaeng emperador. Nasa loob ng lungsod ang haring yan. Tinipon niya ang lahat ng opisyal ng pamahalaan, at libu-libong mamamayan, upang ipahayag sa buong mundo, na may utos daw na ipinadala ang mga Diyos, na nag-aatas sa kanyang pagiging emperador. Imposible. Hindi susuportahan ng mga Diyos, ang isang traidor na gaya ni haring yan. Totoo ito. Ang mga opisyal at mamamayan sa kabisera, ay agad na susuporta sa pagiging emperador ni haring yan, sa sandaling maikumpirma nilang kalooban ito ng mga Diyos. Kamahalan. Ang Emperatriz na Nguoroyan ay hindi karapat-dapat sa kanyang posisyon, at nagalit ang mga Diyos. Bumagsak ang matinding lamig, at nagdusa ang lahat ng mamamayan. Ako, si Haring Wu Shen-tian, sumusunod sa kalooban ng langit at sa kagustuhan ng aking mga nasasakupan, ay pinagpala ng mga Diyos. Noong ika-8 taon ng pamamahala ko, itinapon ko ang dating emperador at nagproklama ng aking paghahari. Ito ang kalooban ng mga Diyos. Magpatira pa na kayo agad. Magsiyukod kayo sa bagong emperador. Paano mo mapapatunayan yan? Ito ay kalooban ng Diyos. Tama. Paano namin malalaman? Kung hindi ka ba nanloloko sa amin? Kung kaya mong patunayan, susundin na lang natin ang kalooban ng Diyos. Susuportahan ka naming maging emperador. Kung hindi, paghihimagsik ang maituturing dyan. Hari ng yan, ang sinasabi ng mga tao, ay may katotohanan din. Sana'y mapatunayan ninyo na ang pagiging emperador ninyo, ay kalooban ng mga Diyos, tungkol sa mga Diyos. Pagdating ng Empress, ako mismo ang magpapatunay. Pagpupubay sa Empress. Tumayo ka na. Ang aking minamahal na pamangkin, dumating ka na rin sa wakas. Ang pagkakaisa ay para sa dakilang emperador ng Wu. Gusto ng aking tiyuhing hari na ibagsak ang emperador at maging hari mismo. Paano ako hindi pupunta? Hindi ko intensyon na ibagsak ka, kundi ang mga Diyos. Pinipilit ng mga Diyos na maging emperador ako. Wala na akong ibang magagawa. Kaya susundin ko na lang ang kalooban ng mga Diyos. Kapalaran, malinaw na ikaw ang gustong kumuha ng kapangyarihan at maghari. Ninakaw mo pa ang mangkok na tanso ng hari. Ginamit mo pa ang kalooban ng Diyos. Nilinglang mo ang lahat. Hahanap ka ng kamatayan. Kung mapatunayan ko ang lahat ng ito, na kalooban ito ng Diyos, ano ang gagawin mo? Ako. Kung mapatutunayan ng mahal na tiyo, na ito ay kalooban ng mga Diyos, ako'y mag-aalis sa trono. At isusuko ang selo ng imperyo, at hindi na muling babalik sa dakilang mo. Mahal na tiyo, nasiyahan na ba kayo? Mabuti. Ngayon, sa harapan ng lahat ng tao sa buong kaharian, ipinagdarasal ko sa mga Diyos ang kanilang kalooban. Diyos ko, nakakain nga ito ng mga bagay. Kaya nga ba, talagang makakausap nito ang mga Diyos. Si haring yan ay magiging emperador. Siguro nga kalooban ito ng Diyos. Lauge. Dumating na yung Ichi powder na in-order mo online. Ang ganda ng timing. Kapag may kaunting natapik dito, makakaramdam agad ng pangangati ang isang tao. Para saan mo naman ito binili? Siyempre para kay, may kaunting sorpresa para sa isang tao. Ipinadala ng Diyos ng digmaan. Mukhang mahihirapan ang taong yun. Busy ka, aalis na ako. Mag-ingat ka. Nandoon din siguro ang Imperatrice. Kailangan kong magsulat ng liham, para mapaalis ko siya agad. Ama, ibinigay na ng mga Diyos ang kanyang utos. Mabuti. Pagkatapos ng araw na ito, ang kaharian ng Wu ay akin na. Kung gayon ako, ay magiging prinsipe na ng dakilang Wu. Patawarin mo ako, kamahalan. Kasalanan ko ito lahat. Ganito na ang tadhana. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Bathala. Sa huli, nabigo mo pa rin ako. Shijia, basahin mo ang laman ng sulat, sa Emperatrice. Ama ko ito. Rumo yan. Umatras ka na. Mabilis.
3, 2. Tumakas ka. Agawin mo ang kapangyarihan, di ba? Maghahari ka, di ba? Inaapi mo ang Empress ko. Pagbabayaran mo to ngayon. Hayop ka. Ipapadala mo ang kalooban ng Diyos. Ano-anong kalokohan niyang binubulong mo? Ama, huwag kayong magalit. Ang inyong anak ay nag-aalala. Tunay niyang sa sulat, ang kalooban ng Diyos. Ano? Ang mangkok na tanso, lumipad, nagpakita ang Diyos. Ano ito? Ano? Ano ito? Ano to? Ano ito? Umuulan ng niebe. Ang Katie. Ang Katie. Ang Katie. Ang Katie. Paano nangyari ito? Ano ito? Anong nangyari? Ang Katie. Ama. Ang mukha mo. Ang mukha ko. Ang Katie. Pulbos. Tiyak na dahil iyon sa mga pulbos kanina. Kamahalan. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ako pinabayaan ng mga Diyos. Ang lahat ng ito ngayon. Bitag ito ng mga Diyos para kay haring yan. Mabuti na lang at agad tayong inalis ng kamahalan. Kung hindi, maliligaw tayo sa mga nakakapangati na pulbos ng mga tao. Bakit lalong nangangati kapag kinakamot? Parusa ng langit. Tiyak na parusa ng langit ito. Tiyak na si haring yan ito. Nagrebelde at umagaw ng trono. Ginagalit ang mga Diyos. Parusa mula sa langit. Lahat tayo ay tinamaan ng salot. Hari ng yan. Dapat kang mamatay. Manahimik ka. Ang lakas ng loob mong paglaruan ako ng paulit-ulit. Mga tauhan ko. Basagin ninyo ang sirang mangkok na yan. Basagin mo tong sirang mangkok na to. General Go, bilisan mo. Kunin mo pabalik ang mangkok na tanso. Inang Reyna, nalinlang tayo ni Haring yan. Akala natin kalooban ng Diyos ang pagiging emperador niya, kaya't sinuportahan natin siya. Maawa po kayo sa amin. Hilingin ninyo sa mga Diyos na alisin na ang salot. Maharani, hindi na po namin kaya. Pakiusap po, hilingin ninyo sa mga Diyos na alisin na ang salot. Pakiusap po, Maharani, hilingin ninyo sa mga Diyos na alisin na ang salot. Schiller, sumulat ka ng liham para sa akin. Hilingin mong alisin na ng mga Diyos ang salot. Oo. Kung susundin ang takbo ng panahon, ang mag-ama ng hari ng yan, dapat ay naging mga itinakwil na ng lipunan, mga daga sa lansangan. Kayo'y nang api sa Empress. Ito ang inyong bunga. Tulad nga ng inaasahan ko. Basta mapabagsak ko lang ang mag-ama na haring yan. Tutulungan ko pa ang Empress na alisin ang pulbos na pampangati sa mga opisyal at mamamayan. Maipagmamalaki na niya ang kanyang kapangyarihan. Wala nang manggaganap na makasisira sa kanyang posisyon. Napapagod na ako. Ang sabi mo, tinulungan mo na ng husto ang Empress. Kaya naman, ibibigay na niya ang kanyang sarili. Hindi rin naman siguro masama iyon. Hindi ko rin alam kung ano ang itsura ng Empress. Sana makita ko siya kahit isang beses lang. Sabi ng Diyos, banlawan lang daw ito ng malinis na tubig. Mawawala na ang pangangati. Hindi na nangangati. Totoo, hindi na nangangati. Nagpapasalamat po ako sa Empress. Nagpapasalamat din po ako sa Diyos. Hindi na po talaga ito makati. Maaaring gumamit ng tubig ang sinuman. Ngunit kayo lamang ama at anak ang hindi pwedeng gumamit. Huwag ninyong abusuhin ang inyong kapangyarihan. Shijiya, umuwi na tayo sa mansyon at maglinis. Huminto kayo. Hindi ko kayo pinayagang umalis. Wu Royan. Ano ang gagawin mo? Nagpapanggap kayong may utos mula sa Diyos. At nagnanais na agawin ang trono at maging emperador. Dapat kang parusahan dahil sa kasalanan ito. Maglakas loob ka. Ako si Yan Wang ng Dawu. Tiyuhin mo ako. Ang utos ng mga ninuno ng Dawu, ang emperador man ay dapat managot sa batas tulad ng karaniwang mamamayan. Kahit na ikaw ay Yan Wang o tiyuhin ko. Hindi ko kayo mapapatawad. Mga tauhan, dakpin ninyo ang mag-ama na haring yan at dalhin pababa. Bukas, papatayin sila. Ako ang tagapagmana ng trono ng Dawu. Hindi ko pa naranasan ang mga kasiyahan sa buhay. Ayaw ko pang mamatay. Wu Royan. Talaga bang ganyan kakitigas ang puso? Talaga bang papatayin mo kami ng anak ko? Lahat ng ito ay bunga ng inyong mga ginawa. Dalhin niyo sila. Lahat ng ito ay bantag mo. Papasukin mo na. Hindi ko gusto mamatay. Hindi ko gusto mamatay. Schiller. Nasa harap ako. Mamamalayo ka agad upang suriin ang bahay ng prinsipe ng Yans. Oo. Makinig kayong lahat. Ako ay hindi lamang ang hari ng dakilang wushu, kundi pati na rin ang emperatris ng mga Diyos. Kung sino man ang magtatangkang maghimagsik
Ako ay tiyak na papatayin sila. Naiintindihan ko. Mahal na Ginoo, anong nangyari? Nakuha ng aking nasasakupan mula sa bahay ng hari ng yan, ang 4 na milyong tail ng ginto, at 30 milyong tail ng pilak, at saka 800,000 sakong bigas. Si haring yan noon. Kung kaya kong gawin ito, dapat mong patayin. Aling bagay ang iyong ipinapahayag? Dapat mong patayin. Ito ang ulat. Ano bang bagay ang iyong kinakailangan? Binili ng hari ng yan at ng kanyang anak ang mga bantay sa bilangguan. Nagtakbuhan sa gabi mula sa kabisera, at nang pumunta sa ibang lahi. Ano? Ang bagay ng mga Diyos. Huwag na huwag ipaalam sa ibang lahi. General Wu, nandito po ako. Agad mong dalhin ang tao. Dalhin ninyo sila pabalik. Kung mangangahas silang lumaban, patayin ninyo sila agad. Oo. Shijiya, magtiis ka pa ng kaunti. Doon na ang kampo ng mga dayuhan. Nakarating na tayo roon. Ligtas na tayo. Terra. Tumakas. Bakit hindi ka na tumatakas? Si General mo pala. Basta't payagan mong makaalis ang aking ama at ako, ibinibigay ko sa iyo ang 10,000 liyang na ginto. Hulihin sila. Si Gia. Ang ama ko ay maghihiganti para sa iyo. Ako ang hiniyang ng dawo. Tulungan niyo ako, ama. Ako ang hiniyang ng dawo. Gusto kong sumama sa kahan. Tulungan niyo ako. Ito ang mga sundalo ni Doo. Umalis na kayo. Umalis na kayo. Shijiya. Nakita ko na akong sinong tao. Oo, si Wang yan. Maharlika. Nandito ako para sumuporta sa iyo. Hindi kailanman gumagamit ng aso ng dakilang worry. Ihagis sa labas para pakainin ang mga lobo. Hindi. Kahan. Ayaw mo bang malaman? Ang dahilan ng pagkatalo ng ibang lahi, ito ay dahil sa mga Diyos. Kakasabi mo lang tungkol sa mga Diyos. Sabihin mo sa akin, ang lahat ng alam mo. Siguro yan ay may isang tansong mangkok na makakapagugnay sa mga Diyos. Ang dahilan ng iyong pagkatalo ay dahil sa mga Diyos na nagpadala sa kanya ng pagkain at damit, at pati na rin, kayang pumatay mula sa libu-libong milya gamit ang mga modernong armas. Mga modernong armas. Sinasabi mo na ang Imperatrix ang pumatay sa akin, na sumire sa aking pamilya. Tama. Ako rin dahil sa Diyos sa likod ni Woroyan, na mula sa mataas na Yoang, nawala sa ngayon. At naging isang nag-aalulong na aso na maaaring makipag-alyansa sa inyo. Kahan, nais kong dalhin ang tao sa loob ng palasyo, upang kunin ang tanso na mangkok para sa inyo. Walang silbi. Siguro yan at ang Diyos ay nagkakasabwatan na. Kahit na nakawin mo ang tanso na mangkok, hindi siya tutulong sa atin. Ano ang sasabihin mo sa akin? Ano ang gagawin? May plano ako. Para putulin ang daan ni Woroyan. Tulungan ang dakilang Kagan na patumbahin ang dakilang Wu. Ngunit, mahalaga ang usapin na ito. Pakiusap, Kagan, pahintulutan mo, na makausap kita ng mag-isa. Kayong dakilang mo ay walang magawa sa mga banyagang kaaway. Sa harap ng sariling tao, talagang walang awa. Salamat sa papuri, Pihan. Ngunit, umaasa akong pagkatapos mong talunin ang dato, ay maibigay mo sa akin si Woroyan. Gusto kong durugin siya bilang ganti sa aking anak. Yetian. Sige, aalis na ako. Sige. Ingatan mo. Hoy. Ate Lee, nasaan na yung uniforme na ni-reserve mo? Nandyan na. Kailan ka pupunta para kunin? Ano? Susubukan kong isuot para sa iyo. Kailangan ko rin kumuha ng litrato mo. Kung ayaw mong subukan, baka ibalik mo na lang. Ayaw ko na. Huwag. Ate Lee, huwag mong ibalik. Susubukan kong isuot para sa iyo. Pwede ba akong kumuha ng litrato para sa iyo? Kumita ng kaunting pera. Talagang hindi madali.
Bro. Hindi mo kaya. Maaari mo bang ipasa ang buhay na tao? Ang lumba ko. Saan ako nakakaantay? Kapangayat parang dekoras ayon sa panahon ng unang dinastiya. Pasensya na, mahal ko. Wala akong kakayahang kumuha ng hari ng yan. Pasensya na. Hindi ko siya maabot. MP era. Talaga bang ako ay napadpad sa dinastiyang Dawu? Ang prinsipe ng yan ay nakipag-alyansa sa ibang lahi. Tiyak na ilalabas ang mga bagay tungkol sa mga Diyos. Magpadala ng tao para sa dagdag na proteksyon. Protektahan ang tanso na mangkok. Oo. Mayroon akong kaunting alam. Magsimula na kayong umalis. Sino? Sino? Lumabas ka. Bantayan. Anong nangyayari, Ginoo? May tao sa aking kama. Ito ay isang mamamatay tao. Mahal na hari, umatras ka agad. Bilangin ko ng 3 beses. Kung hindi ka lalabas, sasaksakin kita ng espada. Huwag. Lalabas na ako. Kaya pala, isang lalaki na nagbabalat ng babae na baliw. Ikaw ang baliw. Ikaw ba ay isang Diyos? Ako. Imposible. Ang mga Diyos ay may walang kapantay na kapangyarihan. Paano magiging siya na may mga mapanlinlang na mata, na hindi lalaki o babae, isang napakalalang tao? Huwag kang magulo, magandang babae. Wala akong gana ngayon. Hindi ako makakapaglaro ng cosplay sa iyo. Aking cellphone ito. May mga mahalagang dokumento dito. Pwede mo bang ibalik sa akin? Hindi. Hindi ako magkakamali. Siya ang aking Diyos. Ang Diyos ay nagbigay ng pagkain upang iligtas ang aking mga tao sa lungsod, at nagpadala pa ng mga sandata upang itaboy ang mga dayuhan. Tumulong sa aking mga general ng dakilang mo. Ang utang na ito, kung walang paraan siyan upang makabawi, tanging isang baw at pasasalamat lamang. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Walang anuman. Maliit na bagay lang. Hindi ninyo kailangang lumuhad at magdasal. Tumayo na kayo. O Diyos, pasensya na. Ako ang nagkamali kanina. Huwag mo akong gawing katulad ng iba. Walang anuman. Diyos, bumalik ka rito ngayon, para maipatupad ni Royen ang kanyang pangako. Anong pangako? Sinabi ni Royen sa sulat. Kung ang Diyos ay makakapagligtas kay Dawo, kung si Royen ay nais na magbayad ng utang na loob. Ako, Diyos, na hinihintay ng aking Panginoon ang araw na ito, pero matagal na akong naghihintay. Bawat gabi kailangan kong tingnan ang iyong larawan sa kahon para makatulong. Nandito ang Diyos. Bilang harap ng Diyos, anong kalokohan ang sinasabi mo? Wala akong sinasabing kalokohan. Totoo ito. Kasalanan mo rin. Napaka-excited naman. Kailangan pang isama ako rito. Nakaabala sa mga plano ng Diyos at ng hari. Sapat na ba ang sinabi? Hindi mo pa ba ako papalayasin? Ito ay hari. Ako at ang tagapayo, hindi na kami nakikialam sa inyo at sa Diyos. Nagsama-sama tayo sa magandang gabi. Uy, ikaw. Diyos. Ang pagkatao ni General Wu ay talagang ganito. Umaasa akong hindi mo ito ikasasama. Walang anuman. Sa ganitong paraan, talagang may karakter. Sandali lang, mga Diyos. Hayaan mong maligo at magbihis si Luoyan muna. Babalik siya pagkatapos. Hindi na kailangan. Dumating ako rito sa pagkakataong ito. Sa isang hindi inaasahang dahilan. Hindi ko kailangan na ipagkaloob mo ang anumang pangako. Hindi inaasahan. Nasa panganib, Ginoo, kamakailan lang ay naghatid ng balita ang opisyal ng intelihensya. Nahuli ng mga dayuhan ang 300 mamamayan ng Dawo. Nananawagan sila sa atin na ipasa ang tansong mangkok. Kung hindi, sila ay lahat ay papatayin. Yoang. Luoyan, humihingi ng tulong sa mga Diyos. Iligtas mo ako, dato, 300 mamamayan. Ako nga. Tumayo ka na. Sige na. Maaari bang hanapan mo ako ng damit muna? Palitan mo ako. Oo, Diyos.
Hindi ba maganda ang suot ko? Wala. Ang gwapo. Yung. Teka, pag-usapan na natin ang mahalaga. Paano natin may iligtas ang mga nakagapos na mamamayan? Una, kailangan nating alamin kung nasaan sila nakagapos. Handa akong pumunta sa ibang lahi para magmasid. Hindi na kailangang maging delikado. Naalala ko na nagpadala ako sa inyo ng mga armas dati. Kasama na dito ang drone. Ano ang drone? Drone. May mga pakpak. Yun. Mukhang ibon na bakal. Oo. Yun na ang drone. Ibigay mo sa akin yan. Sige. Itong bakal na ibon, talagang makakalipad ito. Sobrang lamig. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa tayo maghihintay. Nag-utos na ang kan. Kapag nakuha na natin ang palanggana, wawakasan na ang daan ng Imperatress na si Wu. Ang mga taong ito ay pwede nang patayin. Anong tunog iyon? Ito. Anong higol ito? Bakit hindi ko pa ito nakita? Nakita na. Agad mong ipatawag ang mga tao. Dalhin ang night vision at silencer. Agad na pumunta sa kuta ng ibang lahi. Iligtas ang mga mamamayang nakakulong. Oo. Ikaw ang bahala sa pagmamaneho ng drone. Kailangan mong tulungan si General Wu. Hanapin ang pinakamainam na paraan ng pagsagip at ruta ng pagtakas. Sige, Rugo yan. Sasamahan kita sa iyong appointment. Tulungan si Wu General na makakuha ng mas maraming oras para sa pagsagip at sabay na alisin ng tuluyan ang mga banta mula kay Yan Wang at Ken. Susunod ako, Royen. Mahigit 2 oras na. Baka hindi na dumating ang Imperatress. Huwag mag-alala, Ken. Si Wu Royen ay nagmamalasakit sa mga tao. Tiyak na darating siya. Dumating na. Imperatress, matagal na kitang hinihintay. Nasaan ang tansong mangkok? Kailangan niyong palayain ng mga tao. Ang tansong mangkok ay ibibigay sa inyo. Ano ka ba? Wala kang karapatan dito. Siya ang aking asawa. Ang kanyang sinasabi, ito ay ayon sa sinabi ni Lian, si Wu Royen. Ang mga utos ng mga ninuno ng Wu, hindi maaaring makipag-ugnayan ng Empress. Gusto mo bang ipagkaloob ang kaharian na itinayo ng pamilya Wu sa loob ng ilang henerasyon sa iba? Basta't nais ng aking asawa. Ano ba ang problema? Ikaw. Nararamdaman ko na. Sasaktan ko talaga kayong lahat para makuha ko muli ang hari ng Granada. Ikaw at ang ganda mong kasama. Magiging kamatayan ninyo sa pamamagitan ng pagpipita. Alin po ba ang bakod? Mabilis na ilabas mo. Kung hindi, ipapapatay ko ang mga 3,000 mamamayan. Pinatay ang 3,000 mamamayan. Ibigay mo na. Wu Royen. Kapag nawala ang gintong mangkok na ito, mawawalan ka ng proteksyon ng mga Diyos. Maghintay ka na lang na sakupin ng mga banyagang hukbo ang iyong lungsod. Ka, nakuha na ang miskong tanso. Basta ito ay total na mapanindigan, at ang relasyon ni Wu Royen sa Diyos. Ang tansong misko ay hindi na kailangan. Ang Diyos ng Emperatriz ay naroon na. Ano? Kung hindi ako nagkamali, anak, ikaw ang Diyos sa likod ng Emperatriz. Diyos ka. Ikaw ay Diyos, tama. Ako ang Diyos na sinasabi ninyo. Diyos, ito. Anong dapat itago dito? Diyos, maaari ng Emperatriz na ibigay sa iyo ang mga bagay na maibibigay din sa iyo ng aking lahi, basta't nais mong sumama sa aking tribo. Kung gayon, ako ay makikipagtulungan sa iyo para sa kapangyarihan ng mundo. Pwede ba, makipagtulungan para sa kapangyarihan ng mundo? Mukhang kaakit-akit naman. Ngunit kanina ay sinabi ng Emperatriz na ako'y isang asawa. Kung ako'y mapapahiya siya, hindi ba nasasaktan ang kanyang puso? Ganito na lang, wala nang pakiusap. Kung ganoon nga, sa kasong ito, sana'y patayin ko ang Diyos ngayon. Magpaalam. Sigurado ka ba, na kaya mong patayin ako ngayong gabi? Kahit nasa bingit ka na ng kamatayan, nagmamalaki ka pa. Kahit na ikaw ay Diyos, ngayong gabi, sisirain kita sa milyon-milyong piraso. Ngunit tingnan nyo kung ano ang meron kayo. Hindi nyo ako pwedeng patayin. Kung hindi, kapag namatay ako, ang mga tao ng Dawo ay tiyak na makikisama sa akin sa libingan. Halos tapos na. Diyos, Emperatriz, hindi ko pinabayaan ang aking misyon. Nailigtas ko na ang lahat ng tao ng ligtas. Mabuti, ikaw ang namumuna sa mga dayuhan.
na sumalakay sa dakilang mo. Pagpatay, pagsunog, at pangaagaw, walang anumang kasamaan ang hindi ninyo ginawa. Ngayon, gagamitin ko ang inyong buhay bilang handog sa mga inosenteng mamamayan na namatay. Hindi, mahal na Emperatrice. Patawarin mo na ako, nangangako ako, na hindi na ako muling sisilati sa dakilang mo. Patayin. Ikaw, bilang hari ng yan, nagsabuatan upang agawin ang kapangyarihan, pakikipagsabuatan sa mga dayuhan, patayin. Hindi, ayokong mamatay. Si Royan, magandang pamangkin, nagkamali ako, ayokong mamatay ah. Patay na ang mga dayunang kaharian, nawasak na ang rebelde, si Wang Yan, tahimik na ang Dawang. Ang kaharian ay mananatili. Mabuhay ang Emperatrice, mabuhay ang Diyos, mabuhay ang Dawang. Shengnan, Chiner, sa nakaraan na mga taon, ako ay palaging nagkakaisang magawa ng pampublikong bagay. Hindi ko pa nga napuntahan ang labas para makita. Sa pagkakataong ito, gusto kong pumunta sa labas upang tingnan. Purihin. Sa lahat ng daigdig. Gusto mo bang samahan si Ruoyan? Sasamahan kita.